Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siya. Sa totoo lang, naunawaan niya mismo ang 5 uri ng kapangyarihan ng batas, paano ito naging posible. Lahat ng 5 elemento. Naunawaan niya ang lahat ng 5 elemento. Ang kakayahang ito sa pag-unawa ay masyadong nakakatakot. Ang 5 elemento ay nagtutulak at nagpipigil sa isa't isa. Kung gagamitin ng maayos, ang kapangyarihan ay maaaring makapantay sa kataas-taasang mga batas. Ang babaeng ito ay kahanga-hanga. Sa lungsod, sunod-sunod na mga bulalas ang umalangaw-ngaw. Hindi nila kailanman maisip na mayroon palang isang tao sa mundong ito na kayang umunawa ng 5 uri ng kapangyarihan ng batas ng sabay-sabay. Ang ganitong uri ng talento ay lumampas na sa kanilang imahinasyon. Naunawaan ni Mateo ang batas pangkalawakan. Ito ay talagang isang napakahirap na bagay. Ngunit sa pag-unawa sa 5 elemento ng sabay-sabay, ang kahirapan ay hindi man lang mas mahina kaysa sa batas pangkalawakan. Bukod pa rito, ang 5 uri ng batas na ito ay naunawaan lahat hanggang sa antas ng ika-6 na antas. Ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Kahit na nakita ni Mateo ang eksenang ito, nanikip din ang kanyang mga mata, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit kahit si Benji ay natalo sa mga kamay nito. Tuming si Stella kay Mateo at malamig na sinabi, "Ngayon, alam mo na ba kung ano ang inaasahan ko? Inaamin ko na ang talento mo ay talagang mahusay, para makamit ang perpektong gininto ang katawan ng ika-6 na pagbabago. Pero ang lahat ng ito ay balewala sa harap ko. Ang babaeng ito ay may tiwala sa sarili hanggang sa sukdulan at makapangyarihan din hanggang sa sukdulan." Tunay ngang medyo nagulat si Mateo sa kanyang puso. Nang pumasok siya sa Ancient God Battlefield sa pagkakataong ito, ang mga taong nakita niya ay pawang mga napakatalentadong henyo. Kunin mo na lang halimbawa si Jerwin, isa siyang tunay na mahusay na manlalaro sa lahat ng kanyang mga kapantay. Pero kung ikukumpara kay Jerwin ang babaeng nasa harap niya, napakalaki ng pagkakaiba. Pinigilan ni Mateo ang kanyang pag-iisip at tumingin kay Stella at mahinahong sinabi, "Sayang lang at tila hindi mo kayang pagsamahin ang batas ng 5 elemento." Nang marinig iyon ni Stella, hindi mapigil ang mabilawkan ang kanyang ekspresyon. Ito ang lagi niyang ikinababahala. Hindi niya inaasahan na ibinunyag ito ni Mateo ng walang puso. Ang pag-unawa sa lahat ng 5 elemento at pagsasama ng 5 batas ay dalawang magkaibang konsepto. Ang pagkakaiba ng lakas ay napakalayo rin. Gayunpaman, ang pagsasama ng 2 uri ng batas ay isang bagay na napakahirap na, lalo na ang pagsasama ng 5 uri ng batas. Ang ganitong uri ng bagay, ang isipin pa lang ito ay nakakakilabot na. Nanlamig ang mukha niya at sinabing, "Walang hiya kang yabang. Nagsalita ka na naman ng walang hiya pagkatapos mong harangan ang batas ko ng 5 elemento." Umiling si Mateo. Biglang nanlamig ang tingin niya at sinabing, "Hindi naman ito hinaharangan ang mga batas ninyo. Sinabi ko na dati, kayong 3 ay dapat mamatay ngayon. Ito ang kabayaran ng pagpatay ninyo kay Mingjang." Ngumisi si Stella at sinabing, "Sa mga katulad mo lang." Tumanggaw si Mateo. "Sa mga katulad ko." Habang nagsasalita siya, dahan-dahang hinugot ni Mateo ang espadang may buto. Ito mismo ang kayamanan ng Empyrean Spirit na ibinigay sa kanya ng Empyrean Vast Universe. Nanliit ang mga mata ni Stella, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Ang lalaking ito ay mayroon palang 2 kayamanan ng Empyrean Spirit. Isang kayamanan ng Espiritong Empyrean na uri ng depensa, isang kayamanan ng Espiritong Empyrean na uri ng offense iba. Ito. Paano ang isang maliit na Southridge 10 cities ay nanganak ng ganito kalaking halimaw? Teka, hindi ba't perpekto ang gininto ang katawan ng lalaking ito na parang pang-6 na transformasyon? Bakit siya gumagamit ng espada? Maaari kayang isa siyang martial body dual cultivator. Nang sandaling iyon nang makita niya ang espadang may buto, sa wakas ay nagkaroon ng kitang-kitang pagbabago sa mukha ni Stella. Sunod-sunod na pagdududa ang nabuo sa kanyang isipan. Ngayon, sobra na talaga ang pagkabigla na idinulot sa kanya ng nagpapatrulyang inspector ng Southridge 10 Cities, na itinuring niyang isang barbaro. Mabilis na naalala ni Stella ang kanyang mga iniisip. Ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi mapapalitan.
Talagang minamaliit kita. Gayunpaman, wala itong silbi. Ang aking 5-element sword art ay walang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Ganoon ba? Ngumiti si Mateo nang may paghamak, hawak ang espadang may buto at mabilis na tumakbo palapit, at pagkatapos ay naging parang ilusyon ang kanyang figure. Muling nanikip ang mga mata ni Stella, halatang nabigla siya. Batas sa espasyo. Bukod pa rito, ito ay ika-5 antas ng batas pangkalawakan. Ang batang ito ay hindi lamang napakalakas sa pagpapaganda ng katawan, kundi ang kanyang tagumpay sa batas ay talagang nakakatakot din. Gayunpaman, wala nang oras para magulat siya. Ang espadang ito ni Mateo ay may momentum na parang isang napakalakas na puwersa. Hindi nang ahas si Stella na maging pabaya. Nang makita pa lamang niya ang pag-spray ng mahabang espada nito, 3 uri ng kapangyarihan ng batas ang agad na sumalubong sa kanya. Putok. Ang pinaghalong layunin ni Mateo sa paggamit ng espada ay agad na sumalungat sa batas ng mundo ni Stella. Ang batas ng mundo ay naglalaman ng kapangyarihan ng mundo. Ang depensa nito ang pinaka-nakakatakot. Pero, sa ilalim ng espada ni Mateo, ang batas ng mundo ay hindi kayang tiisin ang isang suntok, halos maglaho sa isang iglap. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot tungkol sa 5 elemento ay hindi ang kapangyarihan ng bawat uri ng batas. 5 uri ng kapangyarihan ng mga batas ang magkatuwang na nagtataguyod at pumipigil sa isa't isa. Hanggat angkop ang paggamit, kaya nitong palayain ang kapangyarihan ng batas mismo ng higit sa ilang beses, o 12-dosenang beses pa nga. Sa panahong ito, ang batas ng kahoy at batas ng lupa ay nagpupuno sa isa't isa, kasabay ng walang humpay na batas ng tubig. Ito ang nagpalubog sa espada ni Mateo sa putik. Ang espadang galaw ni Mateo na sumulong ng may matinding kalooban ay madaling nalutas ni Stella ng ganoon lang kabilis. Mas mabilis ito kaysa sa kayang sabihin ng mga salita. Napakahaba ng pag-uusap tungkol sa sword move na ito, sa totoo lang, sandali lang naman iyon. Gayunpaman, inikot ni Mateo ang kanyang espada ng pabilog, umuugoy ang kanyang katawan, at umaatake gamit ang isa pang hiwa. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng mga batas ay gumulong sa ere. Ang mga martial artists sa lungsod ay matagal nang umatras sa isang napakalayong lugar. Paano sila nang ahas na lumapit kahit kaunti? Ang laban sa pagitan ng 2 magagaling na True God Realm powerhouses, mamamatay ang mga manunood kapag nataman. Sunod-sunod na humampas si Mateo, ngunit kahit gaano pa magbago ang galaw ng kanyang espada, hindi niya nalabag ang batas ni Stella tungkol sa 5 elemento. Malinaw na walang kapantay ang kaalaman ni Stella sa paggamit ng batas ng 5 elemento. 5 uri ng batas ang nagpapalitan ng walang tiyak na direksyon, nagpapatuloy sa isang walang katapusang siklo, na hindi nagbibigay kay Mateo ng anumang pagkakataon. Gayunpaman, si Stella ay patuloy na pinipigilan ni Mateo at wala na rin siyang natitirang lakas para gumanti, at tanging pasibo na lamang ang kanyang nagawang depensa. 2 makapangyarihang puwersa ang naglaban hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa sa kalangitan ng Heavenly Eagle Imperial City. Ang nakapangangilabot na mga alon ng enerhiya ay nagpatakot sa mga tao. Hindi ko inaasahan na pinaghalo mo pala ang batas ng sword daw at batas ng espasyo, na talagang wala sa inaasahan ko. Pero, wala itong silbi. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng batas ko ng 5 elemento, mukhang kalmadong kalma si Stella habang sinasabi niya. Biglang binalik ni Mateo ang momentum ng kanyang espada, at nilisan ang larangan ng digmaan. Tumingin si Stella kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, "Ano? Sumuko ka na ba? Ngayon, ako na." Tumingin si Mateo kay Stella at malamig na sinabi, "Hindi na kailangan. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Ganito lang ang 5 elemento mo. Pagkatapos, pwede ka nang umalis at mamatay." May pagmamalaking ekspresyon sa mukha ni Stella habang sinasabi niya ito nang may malamig na ngiti, "Hanggal ka, hindi mo pa rin ba natutuklasan ang sarili mong lakas hanggang ngayon? Naunawaan ko na ng malinaw ang lakas mo. Kainin mo ang isang espada mula sa akin." Pagkatapos magsalita, sinaksak ni Stella ang isang espada palabas. Ang 5 elemento ay patuloy na nalikha ng walang katapusang sunod-sunod sa ilalim ng kanyang espada, at ang enerhiya ay lalong nagiging nakakatakot. Kalmadong tiningnan ni Mateo ang eksenang ito, nag-iipon siya ng lakas. Isang pakiramdam ng puso at isipan na magkaugnay ay nagmula sa espadang may buto. Tunay ngang kakaiba ang espadang may butong ito.
Para sa kasalukuyang Mateo, masyadong bagay ito. Maliban na lang, ang kasalukuyang Mateo, ang aura sa kanyang katawan ay napakahina at hindi kasing pangit ng kay Stella. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang espada ang nakatusok ng patagilid. Ukit na hangkag ng espada. Kahit na ito ay sword hollow edge, ang espadang ito ay may ilang pagkakatulad sa ikatlong espada ng Empyrean Vast Universe. Hindi lang talaga kayang bawiin ni Mateo ang momentum ng espada. Habang mas nakakatakot ang galaw ng espada, mas mahirap itong kontrolin. Ang galaw ni Mateo gamit ang sword hollow edge, napakalakas ng kapangyarihan. Katulad nito, ang tila ordinaryong galaw ni Mateo gamit ang sword hollow edge ay umikot palayo patungo sa 5-element sword art. 2002. Puno ng paghamak ang mukha ni Stella. Ang lakas ng galaw ng espadang ito ay tila mas malakas ng kaunti kaysa dati. Ito ba ang alas ni Mateo sa butas? Puro salita lang walang gawa. Parang ganito lang kalakas ang batang ito. Sa isang kisap mata, bumangga ang sword hollow edge sa 5-element sword art. Putok. Ang mga bahay sa paligid ay agad na naging alikabok, na parang hindi kailanman umiral ang mga ito noon. Agad na napalitan ng pagkadismaya at pagkataranta ang ekspresyon ni Stella. Isang puwersang nagpabagsak sa mga bundok at nagpabaliktad ng mga dagat ang nagmula sa liwanag ng espada. Ang kutis ni Stella ay pumuti na parang kumot, baliw na itinutulak ang kanyang banal na asensya at pinapakilos ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang 5 elemento ay patuloy na muling nabuo ng walang katapusang sunod-sunod, sinusubukang pigilan ang nakakatakot na puwersang ito. Wala lang saysay ang lahat. Pakiramdam ni Stella ay parang tsunami ang kapangyarihan ni Mateo, ang langit ay nabibiyak at ang lupa ay nabibiyak, nang walang tigil. Kahit paano niya gamitin ang batas ng 5 elemento, hindi niya ito nakayanan. Power. Mabilis na tumalsik si Stella ng sariwang dugo, direktang tinamaan ng espadang ito, at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang kasalukuyang Stella ay gusot ang damit, at maluwag ang buhok na nakalaylay. Paano pa naroon ang kilos ng isang diwatang dalaga? Hirap pa rin siyang bumangon, pero may espada na nakasaksak sa lalamunan niya. Masyadong malakas ang galaw ng espada ni Mateo. Nagtamo na ng matinding pinsala ang mga laman loob niya. Ito ba ang iyong inaasahan, ang iyong kayabangan? Ganito lang. Sa ngayon, mas baba ka pa sa mga karaniwang tao na iyong nabanggit. Kaya ano ang mga kwalifikasyon mo para hamakin sila? Tumingin si Mateo kay Stella, puno ng pangungutya ang mga salita niya. Kanina lang, si Stella ay isa pa ring diwatang dalaga sa itaas ng mga ulap, at mayabang na nakatingin sa mundo ng walang pakialam. Pero ngayon, minamaliit siya ni Mateo. Dinurog ni Mateo ang lahat ng kanyang pagmamalaki sa sandaling ito hanggang sa ito ay madurog. Napakawalang kwentang henyo, wala talaga kung ikukumpara kay Lord Mateo. Napakalakas talaga. Napakalakas talaga ni Lord Mateo. Ang isang henyo na nakakaintindi ng batas ng 5 elemento ay hindi niya talaga kapantay. Hahaha, nakakapanibago talaga. Hindi ba niya minamaliit tayong mga ordinaryong tao na ito? Paano naman ang sarili niya ngayon? Ang mga martial artists sa lungsod ay nagsimulang maghiyawan ng walang humpay. Walang makakaisip na si Mateo ay mayroon pa ring perpektong tagumpay sa pagharap sa isang makapangyarihang pag-iral na may 5 batas, lalo na ang 5 elemento. Dapat malaman ng isa, si Stella ay 2 maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo. Ang True God Realm, 2 maliliit na realm ay nangangahulugan ng pagkakaiba ng ilang libong taon o kahit ilang 10,000 taon. Siyempre, para lang ito sa mga henyo. Para sa mga ordinaryong martial artist na iyon, ang isang maliit na kaharian ay maaaring umabot ng ilang daang libong taon. Ang ekspresyon ni Stella ay napakapangit din. Hindi niya inakalang matatalo talaga siya sa isang third firmament true God, ang malabugok na nilalang na ito sa kanyang paningin. Ang ganitong uri ng suntok ay halos sumire sa lahat ng kanyang kumpiyansa. Sa oras na ito, isang sundalong nakasuot ng itim na baluti ang nagmadaling magsalita, "Brat, nariyan si Empyrean Yandel sa likod ni Miss Stella. Kung maglalakas loob kang hawakan siya, ang buong lungsod ay kailangang mailibing kasama niya sa kamatayan." Nanginig sa takot ang lahat ng marinig iyon. Isang makapangyarihang Empyrean, ito ay isang bagay na hindi nila kailanman naisip, at isa ring pag-iral na malayo sa kanilang abot.
Kapag nagalit ang isang Empyrean, ang mga bangkay ay aabot ng 10,000 milya. Kung napukaw nila ang isang makapangyarihang Empyrean, paano makakayanan ng isang simpleng Heavenly Eagle Imperial City ang kanyang puot? Tumingin si Stella kay Mateo at malamig na sinabi, ang aking ama ay ang Panginoon ng lungsod ng Five Firmament Great Imperial Capital, si Yandel. Kahit manalo ka laban sa akin, ano ang gagawin mo? Umiling si Mateo at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, ang taong gusto kong patayin, si Mateo, kahit dumating pa ang Jade Emperor, hindi niya rin ito mapipigilan. Paano kaya? Kung si Empyrean. Pero walang pakialam si Stella, pakiramdam niya ay nakikipagtalo lang si Mateo. Isang makapangyarihang Empyrean, isang maladyos na pag-iral, sino ang mangangahas na sumalungat? Tumingin siya kay Mateo at mahinahong sinabi, Mateo, napakagaling mo. Inaamin kong mas mababa ako sa iyo. Pero, kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ko, mamamatay ka ng walang libingan. Ang mga hamak na ordinaryong tao na ito ay ililibing din kasama mo sa kamatayan. Nang marinig iyon ni Mateo, puno ng panginis ang mukha niya. Masyado ring mayabang ang babaeng ito. Sa puntong ito, akala pa rin niya ay nagkukunwari itong malalim ang iniisip. Natuwa si Mateo nang marinig iyon. Sa puntong ito, pakiramdam mo ba ay mataas ka pa rin at mas mataas kaysa sa karamihan? Tanong ni Mateo habang tumatawa ng malamig. Sumulyap si Stella kay Mateo at mahinahong sinabi, tumigil ka na sa pagiging mapagmataas. Talaga kayang nangahas kang patayin ako? Ang aking ama ay isang Empyrean powerhouse. Hindi yun isang buhay na kaya mong pukawin. Ang pagkatalo mo sa akin ay nagpapakita na ikaw ay tunay na napakalakas at walang anumang kaugnayan sa mga walang kapangyarihang hamak na mga ordinaryong mamamayan. Sa kabuuan, hindi mo ako pinangangahas na patayin, at kailangan mo pa akong ipadala pabalik ng maayos. Nang marinig iyon ni Mateo, tumawa siya nang hindi nagustuhan ang sarili. Wala na talagang pag-asa ang babaeng ito. Tumingin siya kay Stella at sinabing may malamig na ngiti, sa simula, hindi ako uhaw sa dugo. Pero hindi mo dapat pinatay si Ming Jiang. Siguro sa paningin mo, isa lang siyang maliit na tao. Pero sa paningin ko, isa siyang binata na may pagmamahal at katapatan. Kung hindi ka mamamatay ngayon, hindi iyon kukonsentihin ng langit. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang dulo ng espada ni Mateo, at tumago sa puso ni Stella. Hanggang kamatayan, si Stella ay may itsura ng hindi makapaniwala. Galit ba ang lalaking ito? Siya. Talagang naglakas loob siyang patayin siya. Gayunpaman, unti-unting nanlaki ang mga pupil ni Stella, at unti-unting lumambot ang tingin niya sa mga mata. Isang mapagmataas na hinirang ng langit sa kanyang henerasyon ang bumagsak dito. Lahat ay tumingin sa eksenang ito ng may labis na gulat, at baka sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwala. Nang bigkasan ng sundalong nakasuot ng itim na baluti ang kahangahangang pangalan ng Empyrean, lahat ay napaatras. Wala lang sa kanila ang nag-isip na talagang nangahas si Mateo na pumatay ng tao. At ang dahilan ay isang hamak na karaniwang tao lamang na kanilang pinag-uusapan. Ikaw. Talagang pinatay mo ang young lady, baliw ka ba? Ang sundalong nakasuot ng itim na baluti sa True God Realm ay may bakas ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi kaya takot ang lalaking ito sa isang makapangyarihang Empyrean. Pinatay niya talaga ang anak na babae ng isang Empyrean. Tiningnan ni Mateo ang sundalong nakasuot ng itim na baluti at malamig na sinabi, malinis ang konsensya ng Crosswell na ito pagdating sa mga bagay-bagay. Kung hahayaan ko siyang umalis, paano ako magsusulit sa yumaong si Ming Jiang? Kung isasaalang-alang ang lahat ng bagay na hindi nila napapansin, kailangan nilang panagutan ang mga kahihinatnan ng pagmamaliit sa lahat. At saka, kayong lahat, wala ni isa sa inyo ang maaaring mag-isip na umalis. Nagbago ang mukha ng sundalong nakasuot ng itim na baluti, pakiramdam niya ay nakabangga siya ng isang baliw. Bakit ba napakawalang katwiran ng lalaking ito? Hindi talaga makapagsalita ng matino. Habang tumatagal ang pananalita mo, lalo siyang lumalaban sa iyo. Nang makita ni Mateo si Shujia at ang iba pa, mas lalong lumakas ang galit sa puso niya. Iilang tao na lang ang nawala ng halos buong buhay ni Shujia, at isang huling hininga na lang ang naiwan.
Kung hindi dahil doon ay gustong ibalik sila ni Stella sa Five Firmament Great Imperial Capital, malamang ay namatay na sila at naglalaho na ang kanilang daw sa oras na ito. Siyempre, wala lang ito kay Mateo. Hanggat may hininga lang, may iligtas sila ni Mateo. Gayunpaman, nang malaman nila na ang mga powerhouse ng Five Firmament Great Imperial Capital ay tuluyang nawasak, ang kanilang mga mukha ay hindi mapapantayan ang gulat. Sa pagkakataong ito, isang malaking butas ang natusok sa basket. Ang mga taong may pambihirang talento ay tiyak na magiging mahahalagang tao ng Five Firmament Great Imperial Capital, kaya paano nila maiiwan ang usapin? Nang makita ni Benji si Mateo, ngumiti ito at sinabing, hindi mo talaga ako binaygo. Ngumiti si Mateo at sinabing, pinahirapan kita. 2003. Sa loob ng City Lord Manor, hindi humuupa ang katahimikan kahit na matapos ang pagkamatay ng tatlong dakilang henyo. Sa kabaligtaran, medyo nakakasakal ang kapaligiran. Kamahalan, ito ba? Maituturing bang nag-alsa ang ating Heavenly Eagle Imperial City? Medyo naguguluhang tanong ni City Lord Shujia. Sa pamamagitan ng mahimalang gamot ni Mateo, sa wakas ay nailigtas ang buhay ni Shujia. Bilang Panginoon ng lungsod ng kabisera ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ng Five Firmament Great Imperial Capital, mayroon siyang paghanga at paggalang sa pagkakaroon ng mga dakilang kabisera ng imperyo. Ang ganitong uri ng paghanga at pagpupugay ay matagal nang naipon. Kaya paano ito madaling mapapawi? Pinatay ni Mateo ang anak na babae ng isang Empyrean at pinatay ang daan-daang sundalong nakasuot ng itim na baluti. Kabilang sa kanila, mayroon pang ang ilang commander ng True God Realm. Ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay ay sadyang napakabaliw. Ang ikinababahala ng lahat ngayon ay ang paghihiganti ng Empyrean. Ang mga Empyrean ay tila mga nilalang na walang talo sa paningin ng lahat. Kahit na napakalakas ng iyong True God Realm, sa harap ng isang Empyrean powerhouse, napakahina pa rin ito para makalaban. Malakas, makapangyarihan ang lakas ni Mateo hanggang sa mapatay niya si Stella na nakakaintindi ng mga batas ng 5 elemento. Ngunit sa harap ng isang makapangyarihang Empyrean, magiging mahina pa rin siya para tumanggap ng kahit isang suntok. Natawa si Mateo nang may pag-aalinlangan nang marinig niya iyon at sinabing, pag-aalsa. Dahil hindi pa tayo sumusunod noon, ano pa ang dapat nating gawin para mag-aalsa? Hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili bilang mamamayan ng sinuman. Ang pagtanggap sa posisyong ito bilang tagapagpatrolya ay para lamang maging maginhawa ang pamamahala sa Heavenly Eagle Imperial City. Dahil sa personalidad ni Mateo, natural lang na hindi niya ipapaubaya ang buhay niya sa awa ng ibang tao. Kahit na ang kabilang partido ay isang Empyrean powerhouse, maaari nilang kalimutan ang pagpapababa rin ng tingin kay Mateo. Pero, kuya, ang ating Heavenly Eagle Imperial City ay walang Empyrean powerhouse para pigilan ang kuta. Kung talagang kakatok ang Empyrean na si Yandel, paano tayo dapat tumugon? Kumunat din ang noo ni White Light at sinabi. Sa pagkakataong ito, nakaramdam din siya ng matinding pressure. Oo, lahat ay mga langgam sa ilalim ni Empyrean. Kamahalan, napakalakas ng iyong lakas, ngunit hindi mo pa nararating ang Empyrean sa huli, sabi rin ni Cooper nang may nag-aalalang hitsura. Guru, hindi ba't ikaw ang punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion? Kung pupunta ka at iimbitahan ang mga Empyrean powerhouse na may ganitong pagkakakilanlan, dapat silang magbigay ng mukha, tama ba? Biglang sabi ni Chen Bale. Sabay-sabay na nagliwanag ang mga mata ng lahat dahil sa mga sinabi niya. Ang pagkakakilanlan ng punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion ay hindi pangkaraniwan. Kahit ang mga powerhouse ng Empyrean ay dapat ding magpakita ng galang. Tutal, sino naman ang makakasakit sa isang super alchemy god na may magandang kinabukasan? Umiling si Mateo at sinabing, masyado kayong nag-iisip. Gaano man kalakas ang Alchemy Celestial Pavilion, isa lamang silang grupo ng 6-star alchemy gods. Mga Empyrean powerhouse, sino ba ang hindi masyadong mayabang? Paano sila naging upahan kong tawag para sa ganitong bagay? Hindi ito gagana, hindi iyon gagana ng kasing husay, hindi talaga alam ng lahat kung ano ang dapat nilang gawin. Ang titulong Empyrean ay parang isang napakalaking ulap, dinudurog hanggang sa ang lahat ay hindi makahinga. Natahimik muli ang lahat. Ang kapaligirang ito ay hindi lamang nasa loob ng City Lord Manor. Kumalat din ito sa buong imperial na lungsod.
Bagamat ang lakas ng kasalukuyang Heavenly Eagle Imperial City ay hindi na maihahambing sa nakaraan. Ang pakikipagtagisan sa isang malaking kabisera ng imperyo, sa ganitong antas ng lungsod, ay walang dadang isang langgam na sinusubukang galawin ang isang malaking puno. Ngunit kahit na ganoon, napakaliit na bahagi lamang ng mga tao ang pumiling umalis sa Heavenly Eagle Imperial City. Ang karamihan sa mga martial artist ay piniling manatili. Sa galit na pagpatay ni Mateo sa tatlong magagaling na henyo, naunawaan nila na hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa isang hindi mahalagang tao, na walang sino man ang tinatawag na Mingjiang. Pagkatapos ng araw na iyon, naalala ng lahat ang dating walang kwentang pangalang ito. Dahil iyon ang personifikasyon ng bawat isa sa kanila. Hindi ba't bawat isa sa kanila ay si Mingjiang kabilang sa napakaraming nabubuhay na bagay? Isa lamang akong naglalakbay na magsasaka. Sa loob ng ilang 10,000 taon, mahigit 12 lungsod na ang nabuhay ko. Pero walang lungsod ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam ng pagiging kabilang. Iba si Lord Mateo sa mga ordinaryong controller. Sa kanyang paningin, ang bawat martial artist ng Heavenly Eagle ay kanyang pamilya. Hindi ba? Noong huling beses, pinukaw siya ng Death Soul Gate. Mas gugustuhin pa ni Lord Mateo na igapos ang 2 kamay niya kaysa sa mapahamak ang isa pang tao sa lungsod. Kailangang malaman ng isang tao, gamit ang kanyang lakas, ang pagpatay sa mga taong iyon ay hindi isang mahirap na bagay. Sa pagkakataong ito, pinatay din niya ang mga tao sa galit para sa walang kwentang si Mingjiang. Dahil kay Mateo, nagkaroon ng malaking pakiramdam ng pagiging kabilang ang mga martial artist dito sa Heavenly Eagle nitong mga nakaraang taon. Pinamahalaan niya ang Martial Tower at ang Peel Tower, at binuksan ang mga ito sa lahat ng martial artist, at binawasan ang buwis ng mga martial artist sa lungsod. Hindi na kailangang sabihin pa ang mga ganitong bagay. Lalo na sa kamakailang insidenteng ito, ang mga kilos at pag-uugali ni Mateo ay lubos na nakabihag sa mga martial artist sa lungsod, dahilan upang ang lahat ay buong pusong sumuko. Dahil dito, pakiramdam nila ay parang nasa kanilang tahanan ng Heavenly Eagle Imperial City. Sa mundong ito na walang pakialam, mayroong isang pinuno na taos-pusong sumusuporta sa mga pinakamababang antas ng martial artist. Ito ay malinaw na isang napakabihirang bagay. Kaya naman, kahit alam nilang ang kalaban ni Mateo sa pagkakataong ito ay isang Empyrean powerhouse, walang sino man ang umatras. Sa halip, mayroon silang itsura na parang nakagapos sila ng isang karaniwang puot sa kalaban. Walang mga pader na walang bitek sa mundo. Mabilis na nakarating sa balita ang pagpatay ni Mateo sa 3 dakilang henyo, ang 5 Firmament Great Imperial Capital. Sa oras na ito, ang 2 ninuno ng pamilya Deng at pamilya Dai ay kasalukuyang nasa matinding galit sa City Lord Manor. Galit na sigaw ng ninuno ng pamilya Deng na si Calvin Deng kay Yandel, kapatid na Yandel, ang punk na ito na nagngangalang Mateo ay talagang kumain ng puso ng oso o abdo ng leopardo, para manggahas na patayin si Dave Deng ng aming pamilya. Kung hindi ko mapapatay ang halimaw na ito, mahihirapan akong alisin ang puot sa puso ko. Sa tabi, ang ninuno ng pamilya Doyle, si Conrad Doyle, ay mayroon ding mukhang nagngangalit na galit habang sinasabi niya, ang aking pamilya Dai ay gumugol ng hindi mabilang na pagsisikap na pinaghirapan si Dion Doyle para maging siya kung sino siya ngayon. Umaasa pa nga ako na mamanahin niya ang aking mantra. Ngunit hindi ko inaasahan na mamamatay siya sa mga kamay ng batang ito. Hindi ko siya papatayin, ako, si Conrad Doyle, ay nanunumpa na ako ay hindi tao. Ang 2 ninunong ito ay kasalukuyang mayroong napakalakas na aura. Ilang pangungusap lang ang halos magpabagsak sa bubong. Makikita rito ang kanilang galit. Sa tapat nila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malamig na ekspresyon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ama mismo ni Stella, ang Panginoon ng 5 Firmament Great Imperial Capital, si Yandel. Para maglakas loob na magingay ang mga ninuno ng 2 pamilyang ito sa harap ng isang Empyrean, malinaw na kalahi sila ni Yandel. Nakakagulat na ang 2 taong ito ay mga Empyrean powerhouse din. Hindi alam ng mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City ang aktwal na sitwasyon ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Kung alam lang nila na sabay-sabay na nasaktan ni Mateo ang 3 magagaling na Empyrean powerhouses, hindi nila alam kung gaano ito kalungkot para sa kanila. Bahagyang kumunat ang noo ni Stella.
Malamig siyang sumangot, at sinabing, anong kaguluhan yan? Ilang henerasyon na ang pinaghiwalay ng dalawang apo mo. Kahit na magaganda ang kanilang mga talento, kung pag-uusapan talaga, ganoon na lang din. Ibang usapan na rin kung kaya ba nilang maging Empyrean o hindi. Gayunpaman, ang Stella ko ay isang walang kapantay na henyo. Naunawaan na niya ang tunay na diwa ng 5 elemento. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa akin. Galit na galit kayo, hindi kaya kasing galit ng lahat ang Empyrean na ito. Umaapaw sa kadakilaan ang bawat galaw at kilos ni Yandel. Kahit na sina Deng at Dai ay parehong makapangyarihan sa Empyrean, natahimik din sila sa oras na ito. Oo, sa totoo lang, si Yandel dapat ang pinakamagalit. Dahil sa talento ni Stella, ang pagtahak sa Empyrean realm sa hinaharap ay halos isang siguradong pusta. Sa katunayan, may posibilidad na makapasok sa maalamat na kaharian ng Heavenly Emperor. Napakabihirang talento, kalimutan mo na ang maliit na 5 Firmament Great Imperial Capital, kahit na inilagay sa isang Heavenly Emperor Bodhimanda, hindi rin siya mapatlo kumpara sa mga henyong iyon. Ngayon, namatay siya nang nakakagulat ng ganoon lang. Paano siya, Yandel, hindi magagalit? Iyan. Kuya Yandel, bakit hindi tayo sabay-sabay na kumilos, at patayin ang baliw na yan? Nag-aalalang tanong ni Calvin. Malamig na ngumiti si Yandel at sinabing, patayin siya. Hindi ba't napakagaan lang ng pagpapakawalan yan? Ipapaalam sa kanya ng Empyrean na ito ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. 2004. Sa Heavenly Eagle Imperial City, mayroong takot at sindek sa lahat ng dako. Isang balita ang dumating na ang Panginoon ng lungsod ng 5 Firmament Great Imperial Capital, si Empyrean Yandel, ay naglabas ng isang Empyrean Order na nagpakilala bilang Panginoon ng lungsod. Sa loob ng hangganan ng 5 Firmament Great Imperial Capital, lahat ng 187 Imperial Capitals, lahat ng martial artists sa itaas ng Celestial Deity Realm, ay pupunta lahat sa 9 Pledge Imperial Capital at magtitipon. Ang Empyrean Order, sa loob ng mga hangganan ng isang dakilang kabisera ng imperyo, ito ay isang pinakamahalagang ordan. Ang mga lungsod na nakatanggap ng utos ay kailangang isantibi ang lahat ng mga bagay at sundin ang utos ng walang kondisyon. Ngunit ang ganitong uri ng Empyrean Order ay maaaring hindi maipatupad kahit isang beses sa 1,000,000 taon. Pero sa pagkakataong ito, ginamit ito ni Empyrean Yandel. Ang layunin ay harapin ang isang imperial na lungsod. Kailangang malaman ng isa, sa lahat ng 187 na kabisera ng imperyo, ang bawat kabisera ng imperyo ay mayroong kahit 10 o higit pang mga powerhouse ng True God Realm. Ang ilang mga matataas na kabisera ng imperyo ay mayroon pang ilang dosenang mga powerhouse ng True God Realm. Gaano ba ito kakatakot na puwersa? Baliw na ba itong si Empyrean Yandel? Kung haharapin natin, isang maliit na lungsod ng imperyo, magpapakilos talaga siya ng ilang libong True God Realm powerhouses. Ito. Paano ito lalabanan? Kahit na bawat isa sa atin ay may 3 ulo at 6 na braso, imposibleng manalo. Kung ikokonsidera sina Lord Mateo at Lord Whitelight, si Lord Maxine, pati na rin si Lord Cooper na kaka-explore lang, ang mga powerhouse ng True God Realm sa lungsod ay 6 na tao lang din kapag pinagsama-sama. 6 laban sa ilang libo. Lahat ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang ganitong uri ng paghahambing ng kapangyarihan ay sadyang nagpapalungkot sa mga tao. Para sa isang imperial na lungsod, ang isang True God Realm ay sapat na para hanggan na nilang lahat. Pero ngayon, ilang libong True God Realms ang sabay-sabay na dumarating. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang ganitong uri ng pagkabiga. Isa na lang ang nasa isip ng lahat ngayon, iyon ay ang pagkabaliw ni Empyrean Yandel. Nabaliw siya kay Lord Mateo. Sa loob ng City Lord Manor, mayroong isang nakapanlulumong kapaligiran. Ang mukha ng lahat ay nababalutan ng isang patong ng hamog na nagyelo, walang kapantay na solemna. Hindi ko talaga inaasahan na si Empyrean Yandel ay magiging ganito kabaliw, na magpapadala ng libu-libong True God Realm powerhouses ng sabay-sabay. Nauubos na ang ating talino. Reklamo ni Jiang Jade Hall. Natahimik ang lahat, hindi talaga nila alam kung paano susundan ang kanilang sasabihin. Sa ilalim ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mahirap na trabaho ay mahina.
Kahit na ang alchemy daw ni Mateo ay lubhang kahanga-hanga, imposible ring lumikha ng libu-libong True God Realm sa loob lamang ng maikling panahon. Lalo na't sa libu-libong True God Realms na ito, ang ilan ay mayroon pang mga nakakatakot na nilalang sa Ninth Firmament True God Realm. Pumili ka lang ng kahit sino sa mga taong ito ng random at sapat na iyon para mabulunan ang Heavenly Eagle Imperial City. Mga pare, magsabi kayo ng kung ano-ano. Ito. Sinusubukan ba akong sakalin nito hanggang sa mamatay? Pabalik-balik na naglalakad si White Light, tila balisa na balisa. Silang lahat, ang mga taong ito, ay palaging may bulag na tiwala kay Mateo. Pero iba ang pagkakataong ito. Kahit gaano pa kahusay si Mateo, imposibleng harapin ang libu-libong True God Realm martial artists na ito. Nang marinig ng iba ang mga salita ni White Light, bawat isa sa kanila ay bumaantong hininga ng malalim, ngunit hindi pa rin sila nagsalita. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, biglang may dumating at nagulat na may isang makapangyarihang nilalang na nakasuot ng malaking itim na balabal ang nanggaling sa labas, hindi niya makita ng malinaw ang mukha. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Sa ganitong panahon, sino pa ba ang bibisita para humingi ng tulong? Papasukin mo siya, malamig na sabi ni Mateo. Hindi nagtagal, isang makapangyarihang nilalang na nababalutan ng itim na balabal ang lumitaw sa harap ng lahat. Sinuri ni Mateo ang kabilang panig at bahagyang nagulat na sinabi, "Si City Lord Yu pala yun, bakit ka pa nandito?" Sa oras na ito, dapat iniiwasan mo ang ating Heavenly Eagle na parang salot. Kinalas ng taong iyon ang kanyang balabal at ipinakita ang kanyang figure, habang gulat na nakatingin kay Mateo. Nakita ba niya agad ang pagbabalat kayo niya sa isang sulyap lang? Ang dumating ay walang iba kundi ang Panginoon ng lungsod ng Nine Pledge Imperial Capital, si Wendell. Nagulat ang lahat sa pagdating ni Wendell. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam kung anong gamot ang ibinebenta ng lalaking ito sa kanyang UB. Napangiti ng mapait si Wendell at sinabing, talagang napakagaling ng kakayahan ni Little Brother Crosswell. Mukhang tama ang hula ko, hindi ka naman papayag na mamatay ng ganito. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, Panginoong Lungsudyo, ikaw at ako ay nasa magkabilang panig na naglalaban. Pupunta rito. Hindi ka ba natatakot na mahuli kita? Sino ang mag-aakala na si Wendell Yu ay bahagyang bumaantong hininga at nagsabing, kapatid na Crosswell, sa totoo lang, itong si Yu ay pumunta rito para humingi ng awa kay kapatid na Crosswell. Sa ilalim ng Empyrean Order, itong si Yu ang Nine Pledge City Lord at walang ibang pagpipilian kundi ang maging kaaway ni kapatid, wala talagang ibang pagpipilian. Kung may posibilidad, itong si Yu ay talagang ayaw makipag-away sa iyo. Ang mga sinabi ni Wendell ay labis na ikinagulat ng mga matataas na opisyal ng Agila sa langit na naruroon. Sinipa ang ulo ng lalaking ito ng asno, di ba? Sa ngayon, napakalaki ng agwat ng lakas ng magkabilang panig. Pero pumunta siya para magmakaawa kay Mateo. Naintindihan ba niya ang sitwasyon o hindi? Ngumiti si Mateo at sinabing, City Lord Yu, nagkakamali ka ba? Ilang libong True God Realm powerhouses ang sapat para durugin ang Heavenly Eagle ng 12-dosenang beses, kahit ang mga latak ay walang matitira. Hinihiling mo ba talaga sa akin na magpakita ng awa? Pero seryosong sinabi ni Wendell Yu, hindi alam ng iba ang pagkakakilanlan mo, pero alam ko. Noong nasa Celestial Deity Realm ka pa, ikaw na ang naging head elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Paanong walang sumusuporta sa iyo na isang Empyrean powerhouse? Dahil sa lakas ng Myriad Treasure Tower, kung gusto talaga nilang makipaglaban kay Empyrean Yandel, hindi rin imposible. Kaya, alam kong hindi ka uupo lang ng walang pakialam at maghihintay ng kapahamakan. Tumingin si Mateo kay Wendell nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, ito ba ang inaalala mo? Kung gayon, masasabi ko sa iyo na hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ako matutulungan ng mga Empyrean powerhouse ng Myriad Treasure Tower. Nagulat si Wendell, halatang labis na nagulat. Ngunit pagkatapos magmuni-muni sandali, matatag pa rin niyang sinabi, Little Brother Crosswell, alam kong hindi ka ordinaryong tao at tiyak na mayroon kang ibang paraan.
Sa pangkalahatan, pumunta ako rito sa pagkakataong ito upang sabihin sa iyo na ang aking 9 Pledge Imperial Capital ay magkakaroon ng pabaya na saloobin patungo sa Empyrean Order sa pagkakataong ito. Umaasa lamang ako na magpapakita ng awa si Little Brother Crosswell pagdating ng panahon. Hindi inaasahan ni Mateo na kapag ang buong mundo ay nakakaramdam ng pesimismo tungkol sa kanya, ang Wendell na ito ay talagang nakaramdam ng optimismo tungkol sa kanya, at sumugal pa para magpakita siya ng awa. Sa pagkakataong ito, ibang pananaw ang nakita niya kay Wendell. Tama ang hula ni Wendell. Siya, si Mateo, ay hindi kailanman isang taong handang sumuko sa kamatayan. Nakaisip si Yandel ng napakagandang hanay ng mga kalahok, sa pag-aakalang maaari siyang takutin nito, at mawalan ng pag-asa. Pero mali siya. Dahan daw ang tumango si Mateo at walang pakialam na sinabi, "Sige, naiintindihan ko, hindi kita papatayin." Nanliit ang mga mata ni Wendell, at agad siyang tumango at sinabi kay Mateo habang nakakuyom ang mga kamao, "Maraming salamat, Kuya Crosswell. Ang yun na ito ay kasalukuyang nasa bingit ng bagyo. Hindi ipinapayong magtagal, kaya aalis muna ako." Pagkatapos ng bagay na ito, ang yun na ito ay personal na dadaan upang magpasalamat. Bahagyang tumango si Mateo. Lihim na nabahala si Wendell sa kanyang puso at agad na umalis. Pagkatapos umalis ni Wendell, ang iba ay gumamit ng kakaibang mga titig para tingnan si Mateo. Agad na tumalon si White Light at sumigaw, "Kuya, ang sama ng loob mong nagtago sa amin. Lumalabas na matagal ka nang may panlaban, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Ikaw na hanggal, sinusundan mo si Big Brother ng maraming taon, hindi mo pa ba ako naiintindihan?" Hinampis ni White Light ang kanyang ulo at malungkot na sinabi, "Ako. Natulala rin ako sa pagkakataong ito. Napakagandang palabas, ito pa rin ang unang beses na nakaharap ko ito. Sabi ko, Kuya, anong paraan ang mayroon ka? Hindi kaya. Inimbitahan mo ang isang Empyrean powerhouse." Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi, "Anong Empyrean powerhouse ang iimbitahin? Wala akong ganoong kakayahan. Pero, kaya nating gumawa ng Empyrean powerhouse ng tayo mismo." 2005. Gumawa ng isang Empyrean powerhouse. Natigilan si White Light noong una, ngunit agad din siyang nagising sa realidad, bigla siyang tumingin kay Benji. Sa mga taong ito, kung pag-uusapan kung sino ang may posibilidad na maging isang Empyrean powerhouse, si Benji lang ang naroon. Tumaas ang kilay ni Benji, umiling siya at sinabing, "Walang silbi." Ang high-level na bersyon ng Cleansing Rain Dream Reverting Pill ay isang Rank 7 Divine Pill. Sa kasalukuyan, hindi mo ito mapipino. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Noong huling beses na pinino ko ang Cleansing Rain Dream Reverting Pill, matagal ko nang sinaliksik ng mabuti ang medicinal pill na ito. Kahit na hindi kita hahayaang makabaw sa tugatog ng iyong kakayahan ngayon, posible pa rin ang pagbabalik sa Empyrean Realm." Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng matinding tuwa. Hindi ba't nangangahulugan ito na sa hinaharap, ang Heavenly Eagle Imperial City ay magkakaroon ng isang Empyrean powerhouse upang pigilan ang kuta? Nagpakita rin si Benji ng masayang ekspresyon ng pagkagulat habang sinasabing, "Totoo ba ito?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Medyo mahirap unawain ang Cleansing Rain Dream Reverting Pill, pero kung talagang lubos mo itong nauunawaan, ganoon na rin talaga. Bukod pa rito, ang mga katangian ng ilang spirit medicine ay hindi nangangailangan ng ganitong kalaking spirit medicine. Bago ka pumunta sa Extreme Light Imperial City, ipinaalam ko na sa Myriad Treasure Tower na hayaan silang maghanda ng mga rank 6 spirit medicine." Habang sinasabi niya ito, kumuha si Mateo ng isang medicinal pill. Hindi mapigil ang maging matalim ang tingin ni Benji, habang nakatitig ng diretso kay Mateo. Talagang iniinis ng batang ito ang mga tao kahit hindi naman binabayaran. Ganun lang din. Kahit gaano pa ito kaliit, isa rin itong level 9 medicinal pill. Sinundan ito ng ibang tao ayon sa libro, pero magaling ka, direktang lumikha ng gamot na gamot. Gayon din isang alchemist, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaiba? Kinailangang aminin ni Benji na ang batang ito ay talagang may talento na mahirap isipin ng mga ordinaryong tao pagdating sa alchemy daw.
Ang pagkaunawa ni Mateo sa mga medicinal pills ay palaging nakaturo ng diretso sa pinagmumulan. Ang mga bagay na nakita niya ay ibang-iba sa ibang mga alchemist. Hindi kailanman naging isang utos ng imperyo ang mga formula ng tableta sa paningin ni Mateo. Kumusta ang epekto ng gamot? Nabalitaan kong si Empyrean Yandel ay isang second firmament Empyrean powerhouse, tinanggap ni Benji ang medicinal pill at nagtanong. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, hindi magiging mas mahina ang lakas mo kaysa sa kanya. Sa oras na iyon, ibibigay ko sa iyo ang Qinghong Battle Armor para hindi ka matatalo sa kanya kahit anong mangyari. Namuo ang tuwa sa mukha ng lahat. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na matagal nang naghanda si Mateo ng mga bagay na maaaring kailanganin. Pero, kuya, ang 5 Firmament Great Imperial Capital ay may 3 magagaling na Empyrean powerhouses. Kahit na ang dalawa pa ay mga First Firmament Empyreans lamang, marami pa rin silang True God powerhouses, biglang sumimangot si White Light at sinabi. Naayos na ang mataas na antas ng kapangyarihang lumaban, ngunit ang puwersa ng kabilang partido ay masyadong malakas. Kapag nakatali na si Benji, 2 First Firmament Empyreans kasama ang ilang libong True God Realm powerhouses ang aatake. Hindi pa rin sila maharangan ng Heavenly Eagle Imperial City. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, isang grupo ng mga manok na gawa sa luwad at mga asong gawa sa palayok. Ano ang dapat ipag-alala? Magpahinga kayong lahat at magpahinga ng maayos. Nang marinig iyon ng lahat, nagliwanag ang kanilang mga mata. Tila matagal nang may plano si Mateo para harapin ang sitwasyon. Tama nga, isang pangungusap lang mula sa kanya at talagang napanatag ang loob ng lahat. Sa araw na ito, biglang naging matalim ang mga tingin ng mga gwardya sa lungsod, at natuklasan nilang napakaraming maliliit na itim na tuldok sa abot tanaw na kasalukuyang patungo rito. Ang hindi mabilang na mga martial artist ay parang mga balang na dumadaan, na nagpapakilig sa anit ng mga tao. Sabi ng isa sa mga gwardya, ito, napakaganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming True God Realm powerhouses sa buong buhay ko. Nang makita ng gwardya ang eksenang ito, natakot siya hanggang sa manginig ang kanyang mga binti. Tutal, ang ganitong eksena ay talagang bihira sa Heavenspan World. Nakakapangilabot pakinggan ang isang malawakang labanan ng mga martial artist ng True God Realm. Ang paggamit ng ganitong uri ng nakakatakot na hanay ng mga tauhan para harapin ang isang maliit na lungsod ng imperyo ay lalong hindi pa naririnig. Namumula ang mukha ng isa pang gwardya habang sinasabing, tapos na. Paano lumaban? Hindi ito kasing level. Bagamat nakapagdesisyon na ang lahat na mabuhay at mamatay kasama ang Heavenly Eagle, nang makita ang isang nakakatakot na eksena, hindi pa rin mapigilan ng bawat isa sa kanila ang panginginig. Nilunok ng isang commander ng gwardya ang kanyang laway at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, saan pa kayo natutulala? Bilasan ninyo at magulat kay Lord Mateo. Pero hindi gumalaw ang nasasakupan na iyon, nakaturo sa abot tanaw at bumubulong, hindi na kailangan. Panginoong Mateo siya. Lumabas na siya. Napatingin ang lahat sa direksyong itinuturo niya. Doon lamang nila nakita ang isang bata at gwapong figure na nakatayo sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, nakatali ang mga kamay sa likod, tahimik na nakatingin sa malayo. Bakit mag-isa ang kanyang kamahalin? Maaari kayang plano niyang harapin ng mag-isa ang 100,000 taong ito. Napuno ng takot ang lahat. Isang commander ng gwardya ang naglakas loob na nagtanong, Panginoon Mateo, ikaw. Anong ginagawa mo? Lumingon si Mateo at ngumiti sa kanya, bumaba kayong lahat, ako ang bahala. Nagbago ang mga mukha ng lahat, masyadong kamangha-mangha ang sagot na ito. Haharapin ang isang hukbong may 100,000 ng mag-isa. Bukod pa rito, ang kabilang partido ay mayroong 5 hanggang 6,000 True God Realm powerhouses. Matatag na sinabi ng commander ng gwardya, kamahalan, hindi po kayo dapat magpakamatay. Kahit mahina kami, lalaban kami hanggang dulo kasama ninyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, bumalik na kayong lahat. Isang grupo lang ng iba't ibang grupo, kaya hindi kayo kailangang kabahan. Nang marinig ito ng lahat, nawalan sila ng malay. Grupo ng Motley.
Kahit na isa itong grupo ng iba't ibang uri na umaabot sa True God Realm, hindi pa rin ito ang kaya nilang tiisin. Hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang ang dumating na may kasamang alulong na nagbigay sa mga tao ng napakalakas na biswal na epekto. Gumalaw ang anyo ni Mateo, sasalubungin sila. Nang makita ng iilang tao sa harap ang isang binata na papalapit ng papalapit, hindi nila maiwasang mamangha sa mga mukha. Tumigil ka. Mahigit 100,000 martial artist ang unti-unting huminto, hinarap si Mateo mula sa malayo. Ang iilang tao sa harap ay nakakagulat na mga makapangyarihang eksperto ng Ninth Firmament True God. Isang nasa katanghaliang gulang na martial artist ang lumabas sa hanay at tumingin kay Mateo habang nakangiti, "Brat, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang iba?" Takot na takot hanggang sa hindi na sila maglakas loob na lumabas. "Hey! Ikaw ba yung bastos na si Mateo, di ba? Pinagsisisihan mo ba? Plano mo na bang mamatay ngayon?" Pero wala nang silbi, naglabas na ng utos ng kamatayan si Lord Yandel. Wala ni isa sa mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City ang maliligtas. Lumabas ang isa pang Ninth Firmament True God mula sa hanay at sinabing, "Bata, talagang kumain ka ng puso ng oso o apdo ng leopardo para manggahas na patayin si Miss Stella. Ngayon, wala nang silbi kahit pagsisihan mo pa. Kailangang mailibing kasama mo sa kamatayan ang buong lungsod." Ilang Ninth Firmament True Gods ang tumingin kay Mateo nang may natutuwang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang maliit na si Mateo ay isa lamang malalanggam na nilalang sa kanilang paningin. Kahit napatayin niya si Stella, kahit na napakagaling niya, isa lamang siyang Third Firmament True God. Kahit gaano pa siya kasuwi sa langit, hindi rin ito sulit banggitin sa harap ng isang Ninth Firmament True God. Kahit sino sa kanila na lumabas ay madaling makurot si Mateo hanggang sa mamatay. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo. Tiningnan niya lang ng walang pakialam ang ilang Ninth Firmament True Gods at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Kayong lahat ay mga Panginoon ng isang rehiyon. Dahil hindi naging madali ang maraming taon ng inyong mapait na paglilinang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Dali, umalis kayo at ililigtas ko ang inyong buhay." Hindi malakas ang boses pero malinaw na naiparating sa pandinig ng lahat. Lahat ay may gulat na mga mukha, lalo na ang mga Ninth Firmament True God na nasa harap niya. Natakot ba ng husto ang batang ito? Ano ba yung sinabi niya kanina lang? "Iligtas ang aming mga buhay." Base lang sa kanya, isang tunay na Diyos ng ikatlong langit. Hahaha, bata, hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Ang ibig mong sabihin ay ikaw lang ang lilipulin sa aming lahat. Dahan-dahang tumango si Mateo at sinabing, "Tama ka." 2006. Hahaha. Pagkatapos ng isang sandali ng nakamamatay na katahimikan, isang nakakabaliw na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa hukbo na nagpayanig sa paligid. Sinabi ng tunay na Diyos ng ikatlong langit na lilipulin niya ang isang hukbo na may mahigit 100,000 ng mag-isa. Nakakatawa talaga ang birong ito. Bata, huwag na natin kaming pag-usapan, itong mga Panginoong lungsod ng Ninth Firmament True God. Pero kahit ang mga Panginoong tunay na Diyos ng Eighth Firmament ay kaya ka ring kurutin hanggang mamatay gamit ang isang kamay. Wala ka talagang hiyaang nagyabang, sinasabi mong lilipulin mo kaming lahat ng mag-isa. Natawa ng malakas ang isang Panginoong lungsod ng Ninth Firmament True God. Bata, manunood kami rito, panoorin kung paano mo kami lilipulin lahat. Takot na takot kami. Tingnan mo ako, takot na takot ang mga binti ko hanggang sa manginig na ang mga ito. Hahaha. Isa na namang malakas na tawanan ang narinig. Tumingin ang lahat kay Mateo nang may natatawang ekspresyon. Para bang nakatingin sila sa isang tanga. Bago pumunta rito, inakala ng lahat na si Mateo ay isang taong may pambihirang talento. Hindi nila inaasahan na ganoon pala siya katanga. Dahil dito, biglang humupa ang dating medyo kinakabahang kapaligiran. Tutal, ang batang ito ay nagbigay sa kanila ng maraming katatawanan sa kanyang bingit ng kamatayan. Gayunpaman, mayroon ding isang tao na hindi tumawa. Sa hukbo, ang ekspresyon ni Wendell ay napakapangit. Hindi rin niya inaasahan na haharapin ni Mateo ang buong hukbo ng mag-isa.
Kahit na nakakatawa rin ang mga sinabi ni Mateo, mas malalim ang pagkakaintindi niya kay Mateo kaysa sa iba. Para makapagsabi ng ganitong klaseng salita ang isang tao, kung hindi lang talaga siya isang tunay na tanga, mayroon talaga siyang maaasahan. Alam ni Wendell na nang lipulin ni Mateo ang sanga ng Death Soul Gate ng panahong iyon, kumilos siya pagkatapos itong planuhin, unti-unting sumulong at pinatibay ang sarili sa bawat hakbang. Sa huli, wala ni isang lamok ang pinakawalan. Paano magiging tanga ang isang taong ganoon? Ibig sabihin niyan ay talagang may kahangahangang kakayahan si Mateo. Pero kahit na pinag-iisipan niya ng mabuti, hindi niya moari kung ano nga ba ang tunay na kahangahangang katangian ni Mateo. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at sinabing, mukhang walang silbi ang panghihikayat ko. Sa simula ay ayaw ko sanang gumawa ng hindi kinakailangang pagpatay, pero dahil kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan, hindi ako ang maaaring sisihin. Gumamit ang isang tunay na Diyos ng ikasyam na langit ng mga matang parang nakatingin sa isang hanggal para tingnan si Mateo at sinabing, hindi ko talaga alam kung bakit nagpadala si Lord Yandel ng ganito kalaking puwersa. Isang hanggal na tulad mo, na basta-basta nagpadala ng ilang powerhouses, ay tiyak na malilipol ka. Bata, ipapadala ka agad ng Panginoon ang lungsod na ito sa impyerno, para hindi ka magmukhang palabas dito. Pagkatapos magsalita, ang katawan ng taong iyon ay naglabas ng isang nakakakilabot na kapangyarihan, at dumiretso kay Mateo. Pero sa oras na ito, naging malabo rin ang anyo ni Mateo. Putok. Ang galaw na ito ay tumama ng diretso sa kalawakan. Nanliit ang mga mata ng makapangyarihang iyon, at napasigaw siya sa gulat, pagbabago ng espasyo. Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant ng batang ito, pero ito ba ang inaasahan mo? Sama-sama kayong sumalakay. Tapaw ka ng Heavenly Eagle Imperial City. Ugong. Labis ang kaguluhan. Sumulong ang hukbo ng Five Firmament patungo sa Heavenly Eagle Imperial City, niyanig ang langit at lupa. Ngunit sa oras na ito, biglang bumuhos ang mahinang ulan mula sa langit ng walang tigil. Ha! Bakit biglang umulan? Kakaiba ang ulan na ito. Bakit ito kulay berde? Ang bango. May amoy alkohol talaga ang ulan na ito. Ang bugaw na kalangitan na orihinal na sumasaklaw ng 10,000 milya ay biglang umulan sa oras na ito. Bukod pa rito, ang ulan na ito ay naiiba sa ordinaryong ulan. Ito ay talagang may kintab at berde, at may kasamang bahagyang amoy ng alkohol, na nagpapalasing sa mga tao. Ang kakaibang tanawing ito ay nagpatigil sa lahat ay labis na nauusyoso. Nagtaka rin noong una ang ilang nangunguna sa mga powerhouse ng Nine Firmament True God. Ngunit di nagtagal, may natuklasan silang mali. Teka lang. May mali. Sa ulan na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat, pero huli na ang lahat. Power. Isang martial artist mula sa Celestial Deity Realm ang biglang bumulwak ng dugo, dumudugo na may 7 butas, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng walang lakas. Kasunod nito, sunod-sunod na malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga tao. Patuloy pa rin ang pag-ulan sa langit, at ngayon ay umuulan na rin ng mga bangkay. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang panaghoy. Ang lugar na ito sa ilalim ng kalangitan ay agad na naging purgatorio. Sa gitna ng karamihan, nang sandaling makita ni Wendell ang berdeng ulan na ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at nanginig ang kanyang anit. Isang matinding panganib ang agad na bumukal sa kanyang puso. Halos hindi siya nagatubili kahit kaunti, ginamit ang pinakamabilis na bilis upang sumugod patungo sa Heavenly Eagle Imperial City. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa lawak na ito ng kalawakan, ang berdeng ulan ay nasa lahat ng dako, pumapasok mula sa bawat butas ng balat, wala saang lugar na mapagtataguan. Nahawa na ang katawan niya ng mga patak ng ulan. Pero hindi siya sumuko, ginamit ang lahat ng lakas ng kanyang katawan at mabilis na tumakbo patungo sa Heavenly Eagle Imperial City. Kuya Crosswell, iligtas mo ako. Sigaw ni Wendell nang may pagkabaliw. Naramdaman na niya na ang kanyang banal na asensya ay nagsisimula ng maging stagnant, ang nakakatakot na lason ay kasalukuyang dumadaloy sa lahat ng dako ng kanyang katawan kasama ng kanyang dugo. Kahit na pilit niya itong ginamitan ng banal na asensya para pilitin itong bumalik, wala rin itong naging epekto.
Tinakot siya ng sitwasyong ito hanggang sa mawalan siya ng malay. Bigla, isang liwanag ang kumislap. Naramdaman ni Wendell ang kanyang sarili na binalot ng isang puwersang pangkalawakan. Gamaan ang kanyang loob, biglang nakaramdam ng walang kapantay na tuwa sa kanyang naging desisyon noon. Pero ang iba ay hindi ganoon kaswert. Hindi kayang tiisin ng mga martial artist na iyon ng Celestial Deity Realm ang loob ng matagal at sunod-sunod na nagkokok. Mabuti na lang at hindi kalakihan ang sakop ng ulan na ito. Maraming Celestial Deity Realm powerhouses ang hindi pa sumugod sa loob ng hangganan ng berdeng ulan na iyon. Nang makita ng mga taong nasa likuran ng mga nagpupumiglas na figure sa harap, nanlaki ang mga mata ng bawat isa sa kanila. Ang mga martial artist ng True God Realm ay mayroong makapal na divine essence. Medyo mas matagal ang kanilang pagtitiyaga. Pero medyo natagalan lang din ng kaunti. Nagsimula nang magwala ang mga martial artist ng First Firmament at Second Firmament True God. Iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Yandel, sinira mo na kami. Panginoon Mateo, mali kami. Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ako. Sa hangin, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang malungkot na panaghoy. Ang mga huling yugto ng True God Powerhouse na iyon ay pawang may nakakatakot na maputlang mga mukha. Ang kanilang lakas ay napakalakas, na pilit na pinipigilan ang lason. Maliban na lang, ang lason na iyon ay maituturing na isang halimaw na nagwawasak, na nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang mga katawan, at mayroon pa ring mga senyales ng pagkawala ng kontrol. Isang Panginoon ng lungsod ng Ninth Firmament True God ang naghihirap na sinabi, maling-mali talaga ito. Anong klaseng pag-iral ito, Mateo? Anong lason ito? Ang lakas talaga nito. Halos hindi ko na mapigilan. Itong si Mateo ay may mga kakayahan na kahit ang mga Diyos at multo ay hindi kayang unawain. Kapag naglalaban ang mga Diyos, ang maliliit. Maliliit na impyong tulad natin ay nagdurusa. Ang mga tunay na Diyos na ito sa ikasyam na kalawakan ay pawang labis na nagdurusa. Sa ngayon, ang kanilang mga bituka ay puno ng panghihinayang. Noon lang nila naunawaan ang ibig sabihin ng babala ni Mateo noon. Binibigyan niya talaga sila ng pagkakataong mabuhay. Ngunit hindi nila ito pinaniwalaan, at itinuring lamang nila itong biro. Ngayon lang nila nalaman na sila pala ang kalokohan. Iyon lang, sino ang makakahula ng ganoong paraan? Itinago talaga ni Mateo ang lason sa kawalan at pinalalasan ang lahat gamit ang ganitong uri ng walang pinipiling pamamaraan. Hindi ka panipaniwala ang kanyang kakayahan. Nang maramdaman ang unti-unting paglaho ng lason sa kanyang katawan, nagkaroon si Wendell ng kagalakan na makaligtas sa isang kalamidad. Ang kanyang kutis ay namumutla ng husto, at gumagamit ng matinding pagkamangha upang tumingin kay Mateo. Master Crosswell, basta. Anong lason ito? Kahit ang mga True God ng Ninth Firmament ay hindi rin ito kayang tiisin. Sabi ni Wendell nang may nagiiwan na takot sa kanyang puso. Tumingin si Mateo kay Wendell at marahang nagwika ng tatlong salita, daan. Milya. Insenso. 2007. Insenso na daan-daang milya. Hindi mapigilan ni Wendell ang maging matamlay. Napakagandang pangalan, pero nakakapatay ito kapag may nangyaring masama. Ito ba ang lakas ng punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion? Mas gugustuhin pa ng isang tao na pukawin ang 3,000 makapangyarihang kalaban kaysa apihin ang isang Poison Master. Biglang pasok sa isip ni Wendell ang pangungusap na ito. Ito ay isang kasabihang laganap sa Heavenspan World. Ngunit sa katotohanan, matagal na panahon na mula nang may makaalala sa pangungusap na ito. Napakasimple lang ng kahulugan, mas gugustuhin pang pukawin ng mga tao ang 3,000 makapangyarihang kaaway, kaysa kalabanin ang isang dalubhasa sa lason. Malinaw na ang puwersang panlaban ng isang Poison Master ay napakalakas. Ang poison daw ay isa lamang sangay ng alchemy daw. At ang isang makapangyarihang Diyos ng alchemy ay bihirang hatiin ang kanyang enerhiya upang pumunta at magsaliksik sa landas ng lason. Ang pagiging Poison Master ay isang trabahong nakakatakot para sa mga tao. Bihira ang mga taong maglalakas loob na pumunta at pukawin sila. Ang mga makapangyarihang taong nag-aral ng landas ng lason ay may posibilidad na maging malupit at may pusong maitim. Wala talaga silang pag-aalinlangan sa paggawa ng mga bagay-bagay.
May isang 7-star poison master na naglagay ng lason sa isang malaking kabisera ng imperyo at naging isang patay na lungsod sa kanyang galit. Walang kahit isang tao ang nakatakas. Sa tingin ni Yandel, si Mateo ay isa lamang walang kapantay na henyo na kayang talunin at patayin pa si Stella. Pero nakalimutan niya na si Mateo ay isa ring dalubhasa sa alchemy na kahanga-hanga hanggang sa matakot ang mga tao. Matagal nang nakaturo ang alchemy daw na naunawaan ni Mateo sa pinagmulan. Ang kanyang mga nakamit na poison daw ay hindi gaanong kaliit kumpara sa kanyang alchemy daw. Bihirang gumamit lang ng lason si Mateo, kaya hindi alam ng mundo. Pero ngayon, ginulat nito ang mundo. Ang 100 Miles Incense ay isang uri ng malakas na lason na ginagawa ni Mateo. Kahit natamaan nito ang isang 9th Firmament True God, mayroon din itong 9 na pagkakataon na mamatay at isang pagkakataon na mabuhay. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin na malason ang isang tunay na Diyos ng 9th Firmament. Hanggat binubuksan ng mga makapangyarihang eksperto ng True God Realm ang kanilang protection na Divine Essence at World Domain, madali nilang mapoprotektahan ang poison gas sa labas. Kaya naman, ginamit ni Mateo ang batas pangkalawakan at naglatag ng malawakang hanay ng mga lason sa kawalan. Sa loob ng hanay ng mga lason na ito, isinama pa nga rito ang napakalakas na corrosive origin eroding water. Hanggat papasok ang isang tao sa lugar na ito ng kalawakan at maa-activate ni Mateo ang array formation, ang 100 Miles Incense ay makakalusot sa world domain ng mga martial artist kasama ang origin eroding water, at lasonin sila mula roon. Ito ang malaking hanay na maingat na inayos ni Mateo, partikular na ginamit upang harapin ang mga powerhouse na ito ng True God Realm. Kung tungkol naman sa mga Celestial Deity Realms, sila ay mga nakikinig lamang na sangkot. Hindi kalakihan ang sakop ng poison array na itinayo ni Mateo. Karamihan sa mga martial artist ng Celestial Deity Realm ay nakatakas ng walang pigil. Hindi lang talaga kayang ilarawan ng mga salita ang kanilang nararamdamang pagkabigla sa kanilang mga puso. Nakakatakot. Nakakatakot. Ilang libong True God Realm powerhouses, 70% ang namatay sa isang kisap mata. 70%. Anong klaseng nakakatakot na kalaban ang pinukaw ni Empyrean Yandel? Nagsasanay si Master Mateo ng medisina para makatulong sa mga tao at hindi alam kung ilang tao ang naligtas niya. Pero walang makakaisip na isa pala siyang nakakatakot na Poison Master. Habang nakatingin sa mga powerhouse ng True God na nahihirapan pa rin, lahat ay huminga ng malalim, at namumula ang kanilang mga mukha. Hindi nila malilimutan ang ganoong eksena habang buhay. Nakakagulat talaga. Napilitan si Master Crosswell na gawin yan. Binalaan na niya tayo dati. Hindi lang talaga tayo nakinig. Biglang may nagsalita sa karamihan. Katahimikang parang kamatayan. Bigla nilang naalala ang buntong hininga ni Mateo. Lumalabas na hanggang sa huling sandali, ayaw pa ring gamitin ni Mateo ang lason na ito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kung haharapin niya ang isang napakalakas na kaaway, kung hindi siya gagamit ng malupit na paraan, hindi niya malalampasan ang kapahamakang ito. Hindi nagtagal, isa-isang nagsimulang gumuho ang mga powerhouse ng 7th Firmament True God. Nang makita ni Wendell ang eksenang ito, nakaramdam ng lamig ang kanyang puso. Nabuhay na siya ng 1,000,000 taon at hindi pa rin siya nakaramdam ng labis na pasasalamat sa isang desisyong ginawa niya noon. Ang 100 Miles Incense ay isang uri ng malakas na lason na nilikha ko matapos kong makarating sa ika-6 na ranggo. Kahit na isa itong 9th Firmament True God, hanggat naaamoy nila ang bango, kahit na mayroon silang napakalakas na kakayahan, wala rin itong kapangyarihang ayusin ang sitwasyon. Sa simula ay ayaw kong gawin ang ganitong uri ng kakilakilabot na bagay, ngunit ang mga taong ito ay malinaw na handang maging alipors ni Yandel. Ito lang ang magagawa ko. Binigyan ko sila ng pagkakataon, ngunit sila mismo ang hindi nakarinig nito. Sa tabi ng tainga ni Wendell, malamig na sabi ni Mateo. Matagal na hindi nakakalma ang emosyon ni Wendell. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka lamang siya huminga ng malalim at sinabing, nagpakita na ng awa si Master Crosswell. Kung talagang malupit at walang awa ka, ang mahigit 100,000 katao na ito, malamang nakakaunti lamang ang makakaligtas.
Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, kinakalkilo ko ng halos eksakto ang mga sukat noong inilatag ko ang hanay ng mga lason sa kawalan. Kung mas maliit pa, malamang na may mga isdang makakalusot sa lambat. Nakinig si Wendell hanggang sa kumabog ang kanyang dibdib dahil sa pagkabalisa at takot. Hindi ka panipaniwala ang mga paraan ni Mateo. Ang paglatag ng isang nakakatakot na hanay ng mga lason sa kawalan, marahil isang kakaibang tulad ni Mateo lamang ang makakagawa nito, tama ba? Ang pagkagulat ng mga martial artists sa kanyang lungsod ay hindi mas mababa kaysa sa mga makapangyarihang celestial deity realm sa labas. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa langit, nakakalimutan pang ang magsaya. Nanalo tayo. Sa gitna ng karamihan, walang ideya kung sino ang biglang nagsalita, na agad na nagpasimula ng isang malakas na hiyawan. Napakagaling talaga ni Lord Mateo. Akala ko noon pa man ay isa lamang siyang natatanging Diyos ng alchemy. Hindi ko inaasahan na ang kanyang mga nakamit na poison daw ay hindi man lang nakababa sa kanyang alchemy daw. Kaya ang mga late-stage True God Realm powerhouses na iyon ay bigla na lang nawala. Hey! Karapat-dapat silang mamatay. Nandito ang mga taong ito para patayin ang lungsod. Gayunpaman, binigyan pa rin sila ni Lord Mateo ng pagkakataon. Sila ang naghahangad ng kamatayan. Hahaha. Sinundan talaga natin ang tamang tao. Ang ating Heavenly Eagle Imperial City ay maaaring maging isang tugatog ng Heavenly Emperor Bodimande sa hinaharap. Nagsaya ang lungsod. Mula nang ilabas ni Yandel ang Empyrean Order, palagi na silang nasa gitna ng kawalan ng pag-asa. Hanggang ngayon, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Mateo kay Yandel ng walang awang. Sapat na ang sampal na ito para gulatin ang mundo. Sa City Lord Manor sa Five Firmament, ang dakilang kabisera ng imperyo. Kapatid na Lo, sa oras na ito, malamang ay napatumba na ang Heavenly Eagle Imperial City, di ba? Kinakalkula ni Calvin ang oras, medyo tuwang-tuwa sa kanyang puso. Tumango si Yandel at sinabing, sa oras na ito, dapat ay doon na. Dapat ay nasa kawalan na ng pag-asa ang batang ito kay Mateo, hindi ba? Hintayin mong mahuli nila ang baliw na iyon at dalhin siya sa Five Firmament Great Imperial Capital, ipapaalam sa kanya ng Empyrean na ito ang tinatawag na buhay na mas masahol pa kamatayan. Nagngalit si Conrad sa puot at sinabing, mahigit 100,000 martial artist ang bumababa sa mga hangganan, tinatakpan ang kalangitan. Malamang nanginginig na siya ngayon, di ba? Malamig na ngumisi si Yandel at sinabing, ang gusto ng Empyrean na ito ay ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kung hindi, kahit ang pagdurog ng kanyang mga buto hanggang sa maging alikabok ay hindi pa rin kayang alisin ang puot sa puso ng Empyrean na ito. Kasalukuyang nag-uusap ang tatlong tao ng isang sundalong nakasuot ng itim na baluti ang biglang pumasok sa bulwagan. Panginoon ng lungsod. Panginoon ng lungsod. Masama ang mga bagay-bagay. Ang sundalong nakasuot ng itim na baluti ay may naguguluhang ekspresyon, at walang katuturan ang pagsasalita. Kumunat ang noo ni Yandel at sinabing may malamig na ngiti, anong nangyayari? Hindi ba't hinayaan kitang bantayan ang impormasyon doon? Bakit ka nagpapanik ng ganito? Baka naman bumagsak ang langit. Ang sundalong nakasuot ng itim na baluti ay umiiyak na nagsabi, Panginoon ng lungsod, 2 Panginoong Empyrean, talagang bumagsak ang langit. Sa ilalim ng Empyrean Order, ang 187 na mga kabisera ng imperyo na nasasakupan ng Five Firmament Great Imperial Capital, 4,321 na mga powerhouse ng True God Realm ay Lahat. Hanggang dito na lang ang pagsasalita, hindi na nakapagpatuloy ang nakaitim na sundalong nakabaluti. Nanginig ang buong katawan ni Yandel. Isang nakakatakot na aura ang kumawala sa kanyang katawan, at sumigaw na ng malakas, ano ang lahat? Nilunok ng sundalong nakasuot ng itim na baluti ang kanyang laway at gumamit ng malalamok na boses para sabihing, lubos na Nolipol. 2008. Walang kwenta ang sinasabi mo. Sa dalawang salitang ito, halos mailabas ni Yandel ang mga ito mula sa mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sina Deng at Dai ay 2 taong nanlaki ang kanilang mga mata. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Para silang tinamaan ng kidlat at nanigas ang kanilang buong pagkatao. Ang balitang ito ay talagang nakakagulat.
Itinuro ni Yandel ang ilong ng sundalong nakasuot ng itim na baluti at galit na umungol, sa isang maliit at maliit na lungsod ng imperyo, ang pinakamalakas ay ang Fourth Firmament True God lamang. Ang emperya na ito ay nagpadala ng isang hukbo na may 100,000, at ang Ninth Firmament True Gods lamang ay mahigit 100. Paano sila tuluyang malipol? Hindi mo ba dinala ang utak mo noong nagulat ka? Halos maguguho na ang bubong dahil sa ungol ni Yandel. Halos mapahiga na sa lupa ang sundalong nakasuot ng itim na baluti dahil sa matinding pressure ni Yandel, hindi man lang makapagsalita. Paanong ang lakas ng isang Empyrean ay kayang tiisin ng isang maliit at maliit na sundalo? Sa pagkakataong ito, si Calvin ang unang natauhan. Dali-dali niyang hinayla si Yandel at sinabing, "Kuya Yandel, ikalmayan mo ang galit mo, hayaan mo siyang matapos magsalita." Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli sa sundalong nakasuot ng itim na baluti at sinabing, "Bilasan mo nga kung ano ang nangyari." Paano nagawang mag-atubili ng sundalong nakasuot ng itim na baluti? Ikinwento niya ng detalyado ang mga pangyayari kung paano nilaso ni Mateo ang ilang libong powerhouse ng True God hanggang sa mamatay. 3 tao ang nakinig kay Yandel hanggang sa sila ay napanganganang may pagkatulala. Hindi nila inakalang ganito pala ang kanilang hinihintay. Ito. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito ng ganito? Napaatras si Yandel ng ilang hakbang, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Natural na hindi maaaring magsinungaling ang sundalong nakasuot ng itim na baluti. Ayaw lang niya itong paniwalaan mismo. Hindi makapaniwala ang mga tao sa balitang ito. Ayaw niya talagang paniwalaan ito. Sa ganitong paraan, hindi ba't siya, ang Panginoon ng lungsod na ito ng Five Firmament Great Imperial Capital, ay magiging isang nag-iisang general na walang hukbo? Ang galaw na ito ni Mateo ay talagang napakalupit. Sa ngayon, lahat ng kabisera ng imperyo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagiging mga walang laman na lungsod. Kung walang isang makapangyarihang True God Realm na pumipigil sa kuta, paano pa magiging karapat-dapat na tawaging isang imperial na kabisera ang isang imperial na estado? Diretso itong bumaba ng isang antas, at naging isang imperial na lungsod. Mula sa dakilang kabisera ng imperyo diretso tungo sa kabisera ng imperyo, hindi ba't siya, ang Panginoon ng lungsod ng dakilang kabisera ng imperyo, ay magiging katatawanan ng mundo? Halos mawala ng malay si Yandel. Direktang pinutol ng talim na ito ni Mateo ang mga lungsod sa ilalim ng kanyang nasasakupan sa dalawa sa baywang. Parehong nawala ng ekspresyon sina Calvin at Conrad. Nagpalitan sila ng tingin, parehong nakakita ng hindi makapaniwalang mga mata mula sa kabilang panig. Void Poison Refining Formation, ang ganitong paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Anong klaseng kakatwa ang batang ito? Gulat na sabi ni Calvin. Mas gugustuhin ko pang pukawin ang 3,000 makapangyarihang kalaban kaysa apihin ang isang Poison Master. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang mga nagawa sa landas ng lason? Mapait na sabi ni Conrad. Ang pamamahala ng mga emperyo ay palaging kasing lakas ng bakal. Maliban na lang kung isa rin itong Empyrean, kung hindi, walang makakapagpagalaw sa kanila. Pero ang ganitong uri ng pag-unawa ay malinaw na hindi masyadong naaangkop kapag ginamit kay Mateo. Biglang nanlamig ang aura ni Yandel, at nagngingit-ngit siya at sinabing, mukhang pinipilit niya ang Empyrean na ito na gumawa ng aksyon. Sa pagkakataong ito, babalatan ng Empyrean na ito ang kanyang balat at bubunutin ang kanyang mga litid, pipinisin ng buhay ang kanyang kaluluwa, at hindi na siya muling magkatawang tao magpakailanman. Sa Heavenly Eagle Imperial City, nagkaroon ng kagalakan ang mga tao. Hey, kuya? Simula nang makilala kita hanggang ngayon, bihira na talaga kitang makitang gumamit ng lason. Ang labanang ito ay lubos na ikinatutuwa ng masa. Sabi ni White Light nang may pinanibik sa mukha. Tunay ngang hindi ka panipaniwala ang mga pamamaraan ng guro. Hindi ka namin dapat pinagdudahan. Sabi rin ni Chen Bale nang may nasasabik na tingin. Pero umiling si Mateo at sinabing, tayong mga alchemist ay hindi magsasalita tungkol sa pagdadalamati sa kalagayan ng sansinukob at pagkaawa sa kapalaran ng sangkatauhan, ngunit hindi rin tayo dapat gumawa ng labis na pagpatay.
Kung hindi dahil sa labis na pagtulak ni Yandel sa mga tao, hindi rin ako handang gamitin ang poison formation na ito. Bilang isang alchemist, may sarili ring paninindigan si Mateo. Ngunit dahil nabuhay siya ng 2 beses, hindi rin siya isang hanggal na tao. Kahit na may ibang taong napatay na sa may pintuan, natural lang na hindi niya hahalukip-kip ang kanyang mga braso at maghihintay ng kamatayan. Hindi pa nakakalabas si Benji sa pag-iisa, magagamit lamang niya ang ganitong uri ng paraan upang harapin ang kalaban. Kung hindi, siya ang mamamatay. Sa ilang taon na ito, si Wendell ay nasa isang estado ng matinding pagkabigla sa buong panahon. Matagal na siyang kumbinsido sa hindi maarak na paraan ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, nakakunot ang noo niya at sinabing, Master Crosswell, ayaw niyo na maging basang kumot. Sa ganitong paraan lang. Malamang na personal na kikilo si Empyrean Yandel. Si Empyrean Yandel ay isang eksperto sa Second Firmament Empyrean. Isa pa, sina Dave at Dion ang pinatay mo, ang mga ninuno ng kanilang 2 pangunahing pamilya ay parehong makapangyarihan sa Empyrean. Ngumiti lang si Mateo nang marinig ito at sinabing, maraming salamat sa babala ni Brother Yu. Pero, 3 Empyrean lang naman yan, kaya hindi naman malaking problema. Napanganga si Wendell nang marinig iyon, halos mabilaukan sa paghinga. 3 Empyrean lang. Ang mga Empyrean. Hindi naman ba malaking problema? Ito. Ang ganitong bagay, ito talaga ang unang beses na narinig niya ito. Ang mga Empyrean ay nakatayo na sa tuktok ng mga ordinaryong martial artist. Bukod sa mga panandalian at panandaliang kapangyarihan ng Heavenly Emperor, walang sino man ang nangahas na hindi sila seryosohin. Mga Empyrean, kahit na mga Empyrean ng First Firmament, walang nangahas na hamakin sila. Pero 3 Empyrean ang talagang labis na kinamumuhian ni Mateo. Sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang agad na kumalat sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Mateo Punk, bibigyan kita ng 3 hininga ng oras. Bilisan mo at lumabas ka para mamatay. Kapag nahuli ka kahit 1 segundo, direktang gagawing alabok ng Empyrean na ito ang Heavenly Eagle. Isang napakalakas at mabangis na dagandong ang umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng Heavenly Eagle Imperial City. Ang nakapangangilabot na presyon na ito ay naging dahilan upang ang ilang mahihinang martial artist ay direktang sumabog ng mabilis ang sariwang dugo at bumagsak sa lupa. Empyrean. Ito. Isa itong makapangyarihang Empyrean. Diyos ko, isang Empyrean powerhouse ang personal na kumilos. Ito. Anong gagawin dito? Ang lungsod ay nasa takot. Ang malakas na pressure na ito ay halos mawalan sila ng hininga. Nagbago ang mukha ni Wendell, likas na nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon ang kanyang mukha. Malamig na sabi ni Mateo, napaka-dominant talaga nitong si Yandel, gusto niyang lipulin ang buong lungsod sa isang iglap lang. Pupuntahan ko siya at makikilala. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang figure, direktang naglaho mula sa loob ng City Lord Manor. Ang iba ay nagpakita rin ng kapansin-pansing pagbabago sa kanilang mga mukha, dali-daling lumabas ng City Lord Manor, at tumangala sa langit. Sa ibabaw ng kawalan, 3 figure ang nakatayo sa hangin. Ang nakapangangilabot na presyon na iyon ay nagpayanig sa mundo. Lumitaw ang figure ni Mateo, kaharap ang 3 tao mula sa malayo. Nanliit ang mga mata ni Yandel, halatang medyo nagulat sa batas facial ni Mateo. Pero di nagtagal, ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng galit. Ikaw si Mateo. Walang takot ang mukha ni Mateo habang malamig niyang sinabi, tama iyan. Bahagyang naniningkit ang 2 mata ni Yandel at sinabi niya sa seryosong boses, alam mo ba ang iyong kasalanan? Bahagyang tumaas ang mga talukap ni Mateo at malamig na sinabi, hindi ko alam. Ikaw. Kawalang galang. Pinatay mo ang anak ko, Stella, nilaso ng hukbo ng tunay na Diyos. Napakarami ng mga krimeng nagawa mo para maitala. Sinabi mo pang ang hindi mo alam. Naantig si Stella sa inasal ni Mateo at hindi napigil ang magsalita sa matindi galit. Kalmado pa rin si Mateo habang sinasabi niya, walang pinipiling pinatay ni Stella ang mga mamamayan ko, ikinulong ang mga mahal ko sa buhay, at gusto pa niya akong ipadala sa 5 Firmament Great Imperial Capital para isagawa ang pagbitay agad-agad.
Ang ibig mong sabihin ay kailangan kong tumayo rito at hayaan siyang pumatay. Nagpadala ka ng isang hukbo na may 100,000 katao para patayin ang lungsod, sinasabing wala kang patatawarin. Ang ibig mo ring sabihin ay patayuin ako rito at hayaan silang pumatay. May sira ba ang utak mo? Kumalat ang boses ni Mateo sa buong lungsod, dahilan para manginig ang lahat sa takot. Tunay ngang karapat-dapat si Lord Mateo na maging Lord Mateo, ang mga salitang ito ay dominante. 2009. Nagalit si Yandel hanggang sa mamula ang kanyang ekspresyon. Simula nang pumasok siya sa Empyrean, wala pang nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Pero sa sandaling ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig, para na siyang tinatawag na may sira sa utak. Ang pagsuwi sa isang Empyrean ay isang mabigat na krimen. Bahagyang naniningkit ang kanyang dalawang mata at sinabi sa malamig na boses, kawalang galang. Ang mga salita ng Empyrean na ito ay mga salita ng isang emperador. Hinihiling mong mamatay ka, kailangan mong mamatay. Para manggahas na suwi ng Empyrean na ito, kahit gusto mong mamatay ngayon, hindi mo rin magagawa. Sa tabi, malamig na sinabi ni Calvin, Kuya Yandel, bakit ka nakikipag-usap sa kanya ng walang katuturan? Diretsuhin mo ang batang ito at durugin ang mga buto niya hanggang maging alikabok at pinuhin ang kaluluwa niya ng buhay. Tingnan mo kung maglalakas loob pa rin siyang maging mayabang. Pero nang marinig iyon ni Mateo, nagpakita ang kanyang mukha ng isang mapangutyang tingin. Malamig na ngiti ang sinabi niya, ginugulo mo ba ang mga buto ko? Pinupuno mo ba ng buhay ang kaluluwa ko? Napakalupit ng mga pamamaraan ng iyong iginagalang na sarili. Malamig na sumengot si Calvin at sinabing, bakit? Alam mo bang matakot? Walang silbi. Sa harap naming mga Empyrean, isa kayong langgam. Isa pa, 3 Empyrean ang nakatayo sa harap ninyo. Hindi dapat banggitin ang mga pamamaraan ninyo sa harap namin. Gayunpaman, para maalarma kaming 3 na lumapit ng personal, dapat ay maging proud kayo. Sa pananaw ni Calvin, para sa isang maliit na tunay na Diyos ng ikatlong firmament na makapagpagising sa 3 sa kanilang makapangyarihang mga Empyrean ng personal, ito ay isang bagay na karapat-dapat niyang ipagmalaki. Gaano karangal ang katayuan ng isang Empyrean? Karaniwan silang lubos na namumuhi kung gagawa sila ng aksyon laban sa isang maliit na True God realm. Pero ngayon, gumawa sila ng exception at pumunta. Nang makita ng mga martial artists sa lungsod si Mateo na nakaharap ng diretso sa mga makapangyarihang Empyrean, bawat isa sa kanilang mga kaluluwa ay halos lilipad palabas. Mga Empyrean powerhouse yan. Agad na naipon ang galit ni Lord Mateo. Mas gugustuhin pa ni Lord Mateo na mabali kaysa Yumoko. Kung nakatayo ako sa harap ng isang Empyrean, malamang ay malambot ang mga binti ko. Pinagpapawisan talaga ako para kay Lord Mateo. Kahit pakiramdam ko ay may iba pang mga trump card si Lord Mateo, hindi ko talaga maisip kung anong mga trump card ang mayroon pa siya para makayanan ang mga powerhouse ng Empyrean. Imposibleng sabihin na hindi sila nag-aalala. Bagamat nakagawa na si Mateo ng isang himala noon kung saan niya nalipol ang ilang libong powerhouse ng True God Realm ng mag-isa, ang 3 taong ito sa harap niya ay mga Empyrean. Parang nakakatakot ang ilang libong True God Realms, pero sa harap ng isang Empyrean powerhouse, para silang papel na pandikit. Kahit iisa lang si Calvin ang naroroon, ang ilang libong True God Realm powerhouses na iyon ay hindi makakapagpasimula ng anumang alon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Empyrean Realm at True God Realm. Ang ganitong uri ng pagkakaiba ay hindi maaaring mapunan ng paggamit ng mga numero. Pero paulit-ulit na lumikha ng mga himala si Mateo, na nagbigay sa mga martial artist ng Heavenly Eagle ng kakaibang tiwala sa kanya. Ang matinding paradoksal na pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanila ng pag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Mateo. Kasabay nito, inaabangan din nila kung anong uri ng nakakagulat na hakbang ang muli niyang gagawin. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Calvin, natuwa si Mateo. Napakakahanga ba ng isang Empyrean? Malayo ang mga pamamaraan ko sa inaakala ninyo. Nanlamig ang tingin ni Yandel at sinabi niya sa malamig na boses, kahanga-hanga man o hindi, malalaman mo agad. Ang mga sinasabi mong sukat mo ay hindi dapat banggitin sa harap ng lubos na lakas.
Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos ni Mateo. Naisip niya na kung siya mismo ang bababa ay matatakot si Mateo, manginig sa takot, luluhod pa sa lupa at magmamakaawa. Pero wala sa mga iyon ang nangyari. Hindi lang iyon, bawat salitang sinabi ni Mateo ay halos mamatay sa pagkasakal sa kanya. Sa katawan ni Yandel, biglang lumabas ang lakas ng isang Empyrean, direktang hinawakan si Mateo gamit ang isang palad. Kalmado lang ang itsura ni Mateo, wala siyang balak na kumilos. Malamig na tumawa si Yandel at sinabing, maganda naman ang usapan, pero hindi ka pa rin ba sumusuko ng nakahalukip-kep? Pero sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang patong ng alon sa pagitan niya at ni Mateo. Isang puwersang Empyrean na hindi sa kanya ang biglang sumabog. Isang palad ang lumawak mula sa loob ng kawalan, direktang bumangga sa kanya. Putok. Biglang umatras ang figure ni Yandel, habang nakatingin sa binatang nakaputi sa tapat niya, baka sa mukha ang gulat. Ikalawang langit. Empyrean. Hindi makapaniwalang sabi ni Yandel. Nanliit ang mga mata ni na Calvin at Conrad, nagulat sa biglang paglitaw ng binatang nakaputi. Kailan nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang Heavenly Eagle Imperial City? Nakakunot ang noo ni Yandel, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang matamlay habang nakatingin kay Benji at sinabi sa isang seryosong boses, ang kapwa dawis na ito, ang Empyrean na ito ang Panginoon ng Five Firmament Great Imperial Capital. Ngayon, pumunta ako para linisin ang aking sambahayan, sana'y huwag kang makialam sa bagay na ito. Tumingin si Benji kay Yandel at sinabing may pagtataka, mabuti kong kapatid si Mateo, pero hinihiling mo sa akin na huwag akong makialam. Hindi ka naman. May sira sa utak, di ba? Agad na umitim ang mukha ni Yandel na parang ilalim ng wak. Bakit ba ang sarkastiko ng bibig ng lalaking ito? Ang mga salitang lumabas ay eksaktong kapareho rin ng kay Mateo. Pero ang mas lalong bumabagabag sa puso niya ay ang pagkabigla. Tinawag ba talaga ng A-Second Firmament Empyrean si Mateo, ang tunay na Diyos ng Third Firmament na ito, bilang kanyang kapatid? Hindi makapaniwala si Yandel nang biglang may sunod-sunod na bulalas mula sa loob ng lungsod. Hindi ba't si Lord Benji iyan? Totoo naman. Hindi ba't si Lord Benji ay tunay na Diyos sa ikaapat na firmament? Bakit siya biglang nakalusot at naging isang Empyrean sa ikalawang firmament? Ito. Masyado rin itong mabilis, di ba? Hahaha. Si Lord Mateo ay si Lord Mateo. Mayroon nga siyang planong pang-emerhensya. Walang kapantay ang alchemy daw ni Lord Mateo. Siguro dahil sa mga gamot na nakapagpagaling na ginamit niya, kaya nakalusot si Lord Byron sa Empyrean Realm. Ilang beses nang kumilos si Benji, hindi na bago sa kanya ang mga martial artists sa lungsod. Sa pagpapakitang ito, bigla siyang tumalon mula sa Fourth Firmament True God patungo sa Second Firmament Empyrean, na nagpasigaw sa lahat ng may paghanga. Hindi nila alam na si Benji ay orihinal na isang makapangyarihang Empyrean. Ang ganitong uri ng tagumpay na estilo ng pagtalon ay talagang hindi ka panipaniwala. Gaano kagulat-gulat ang mga mata at tainga ng mga makapangyarihang Empyrean. Halos lumuwa ang mga mata ng tatlong tao kay Yandel dahil sa diskusyon tungkol sa mga martial artists sa lungsod. Isang tunay na Diyos sa ikaapat na kalawakan. Ang isang harapan nila ay ang tunay na Diyos ng ikaapat na langit ng Agila. Gaano na ba katagal, direkta siyang nakalusot sa Second Firmament Empyrean mula sa Fourth Firmament True God. Ang daming kalapastanganan ang tumatakbo sa isipan ni Yandel para sa tatlong tao. Huwag kang masyadong panghinaan ng loob. Anong? Gamot na gamot ang nilinis mo. Nagngingit-ngit si Yandel at sinabing, bro, sa tingin mo ba ayos lang ang pagbunot ng Second Firmament Empyrean? Huwag mong kalimutan, mayroon tayong tatlong Empyrean powerhouses. Habang sinabi niya kina Deng at Dai ang dalawang tao, itatali ko ang lalaking ito, kayo na ang bahala sa taksil na iyon. Pabagsakin niyo siya agad. Huwag niyo na siyang paglaruan. Tumanggaw sina Deng at Dai bilang tugon. Napatalon si Yandel, at sumalpok kay Benji. Kumaway ang mga manggas ni Benji, habang itinuro ang isang nakatuping pamaypay. Nakakagulat na isa itong kayamanan ng Empyrean Spirit. Nakita ko lang siyang humakbang paarap at hindi pinansin si Mateo na nasa likuran niya.
Isang malakas na aura ang tumama ng harapan, kaya nagbago ang mukha ni Yandel. Wala siyang kayamanan ng Empyrean Spirit. Paano niya makukuha ang kayamanan ng Empyrean Spirit? Paano naman lahat magkakaroon nito? Sa palitan ng suntok na ito, agad siyang napigilan ni Benji. Bilisan mo ang pag-atake, hindi madaling kalabanan ang lalaking ito. Malakas na sigaw ni Yandel. Nang makita ng mga martial artists sa lungsod ang sitwasyon, hindi nila maiwasang mabigla ng husto. Hindi maganda, masyadong pabaya si Lord Mateo. Ang kabilang grupo ay may 3 Empyrean. Panginoon Mateo, dali, tumakbo ka. Napasigaw sa gulat ang mga martial artists sa lungsod. Nagpalitan ng tingin sina Deng at Doyle, tumingin kay Mateo, at sinabi ng may malamig na ngiti, "Punk, tanggapin mo na ang tadhana." Sa pagkakataong ito, makikita ko kung sino pa ang darating at magliligtas sa iyo. Pagkatapos mag-usap, humakbang ang dalawa papalapit at direktang sinunggaban si Mateo. Ngunit sa oras na ito, may isa pang alon sa kawalan. 2 figure ang lumabas mula sa kawalan. 2010. Isa na namang 2 pang makapangyarihang Empyrean. Diyos ko, isa ba itong mahika? Tama nga, hindi ka panipaniwala ang mga pamamaraan ni Lord Mateo. Habang nakatingin sa 2 figure sa itaas ng kawalan, ang mga martial artists sa lungsod ay nag-aalab sa pananabik. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsamba, tinatrato na si Mateo bilang isang Diyos na nilalang. Noong dumating si Stella sa Heavenly Eagle Imperial City, gaano ba siya ka-arrogant? Ang mga makapangyarihang Empyrean na ito ay matataas at makapangyarihan, malayo sa mundo. Pero ngayon, ang kanilang mga mukha ay malakas na sinampal ni Lord Mateo. Ang mga martial artist na ito, na naninirahan sa pinakamababa, ay talagang kontento ng husto. Alam ng lahat na hindi kayang kalabanan ang mga Empyrean powerhouse, pero walang mag-aakalang nakapagmahika pala si Mateo ng 3 Empyrean powerhouse na parang isang magic trick. Magpadala ka ng isang hukbo na may 100,000, nilipol ko lahat ng iyong mga powerhouse ng tunay na Diyos. May dumating kang 3 magagaling na Empyrean, mag-imahika ako ng 3 magagaling na Empyrean. Kahit ano pa ang iyong kakayahan, sa harap ni Lord Mateo, maaari ka lamang madurage ng malungkot. Napakahanga ba ng isang Empyrean? Ang pangungusap na ito ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi naman sa mayabang si Mateo, kundi ang lakas talaga ng loob niyang maliitin si Yandel. Ang 2 dakilang Empyrean na ito na biglang lumitaw, ang isa ay may matandang pangangatawan, ngunit nasa mabuting kalusugan. Ang isa naman ay umabot sa katanghaliang gulang, tila nasa masigla at masiglang espiritu. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga titig ni Calvin at Conrad ay nakatuon lahat sa taong nasa katanghaliang gulang na iyon, puno ng hindi makapaniwala. Listen! Sabay na sigaw ng 2 tao sa gulat, ang mga titig ay puno ng hindi makapaniwala. Ang taong ito nasa katanghaliang gulang, nakilala nilang lahat, ay si Layson, ang Tower Lord ng Myriad Treasure Tower ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Masyado nilang kilala si Layson. Daan-daang libong taon na siyang natigil sa pinakamataas na antas ng 9th Firmament True God Realm. Maliban na lang kung may aksidente, imposibleng makalusot sa Empyrean Realm. Pero ang problema, may nangyaring imposible ngayon. Ikaw. Nakarating ka ba talaga sa Empyrean Realm? Pakiramdam ni Calvin ay masyadong baliw ang mundong ito. Napakadali bang marating ang Empyrean Realm? Ngumiti si Layson at sinabing, isang aksidente. Para makalusot ang duwan na ito, lahat ng ito ay salamat sa pagkilala ni Elder Crosswell. Kung hindi dahil sa pagpino niya ng Heaven Season Good Fortune Pill para sa duwan na ito, makakalimutan ng duwan na ito ang tungkol sa paglusot sa kaharian ng Empyrean sa buhay na ito. Naningkit ang mga mata ni Deng at Doyle, at gulat na sumigaw, Langit na sumasamsam ng pildoreso ng mapalad. Paano ito nangyari? Ngumiti lang si Layson at sinabing, ano ang maitutulong ng Heaven Season Good Fortune Pill kay Elder Crosswell? Hindi ninyo maiisip ang mga pamamaraan niya. Kung hindi, paano siya magiging Head Elder ng ating Alchemy Celestial Pavilion? Head Elder. Tila tinamaan ng kidlat ang 2 taong ito, nakatayong hindi makapaniwala sa nangyari.
Akala lang nila ay disente ang lakas ni Mateo sa alchemy daw. Paano nila naiisip na si Mateo pala ang punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion? Mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion, lahat sila ay mga peak 6-star alchemy gods, at ang kanilang mga kalakasan ay lubhang kakilakilabot. Si Mateo, isang simpleng tunay na Diyos ng ikatlong firmament, ay talagang nakatalo sa isang grupo ng mga pinakamataas na Diyos ng alchemy ng ikatlong firmament. Bigla nilang natuklasan na napakaliit pala ng kanilang pagkakaintindi kay Mateo. Sa martial daw, pinatay ni Mateo si Stella na nakaintindi sa mga batas ng 5 elemento. Sa poison daw, pinahusay ni Mateo ang isang pormasayon sa kawalan na nagpuksa sa libu-libong True God powerhouses. Sa alchemy daw, pinino pa ni Mateo ang Heaven Season Good Fortune Pill na nagbigay daan kay Layson na hindi nakalusot sa Empyrean Realm sa loob ng ilang daang libong taon na ngayon ay matagumpay na nakalusot at naging isang Empyrean. Dahil nabubuhay sila ng husto at matanda na, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking nilalang. Sa malayong lugar, ang Yandel sa gitna ng isang malaking labanan ay labis na nabigla sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang lupang kanyang pinamumunuan ay talagang nagbunga ng isang walang kapantay na alchemy martial duel prodigy. Pero, sa ganitong sitwasyon, pareho nang wala ng puwang ang magkabilang panig para iligtas ito. Tigilan mo na sila sa pagsasabi ng mga kalokohan. Nakarating lang ang 2 taong iyon sa Empyrean Realm. Bilasan mo at asikasuhin mo sila. Ayaw niyo bang ipaghiganti ang alitan nina Dave at Dion? Malamig na sigaw ni Yandel. Bumaling ang tingin ni Conrad sa matandang lalaki, malamig ang tingin habang sinasabi, sino ang iyong iginagalang na sarili? Bakit ka nakikialam sa mga gawain ng aking 5 langit? Nang makita ko lang ang matandang lalaki na malamig na nagsabi, ang matandang ito ay orihinal na Pavilion Lord ng Extreme Light Imperial Cities Profound Secrets Pavilion, si Hogarth Jang. Nang makuha ko ang tulong ni Mateo, bumalik ako sa Extreme Lock Great Imperial Capital ngayon at nakakahiya, isa na akong elder ng Stellar Hall. Ano? Ikaw? Ikaw si Hogarth. Hindi ba't isa kang martial artist sa Celestial Deity Realm? Bakit? Bakit ka rin nakarating sa Empyrean Realm ngayon? Halos mawala na ng malay ang 2 taong sina Deng at Dai. Natural lang na alam nila ang impormasyon tungkol kay Hogarth. Kung tutuusin, ang Extreme Light Imperial City ay hindi maituturing na malayo sa 5 Firmament Great Imperial Capital. Tila gumagawa talaga ng mahika ang Mateo na ito, na ginagawang isang 2nd Firmament True God ang isang 4th Firmament True God sa maikling panahon, at katulad din nito, ginagawang isang 1st Firmament Empyrean ang isang Celestial Deity Realm powerhouse. Ngumiti si Hogarth at sinabing, ang Empyrean na ito ay nakatanggap ng matinding batikos mula sa Heavenly daw noon. Ang lakas ko ay lubhang nabawasan. Kaya naman ako ay natutulog sa Extreme Light Imperial City. Ngayon, sa pagkuha ng medicinal pill ni Mateo, hindi lamang ang aking lakas ay ganap na nakabawi, ito ay bumuti pa ng isang hakbang, at nakarating sa Empyrean Realm. Manhid na ang 2 taong ito. Anong klaseng lugar ang Extreme Lock Great Imperial Capital? Teritoryo iyon ng pamilya Jian. Hindi nila maaaring harapin si Hogarth, ngunit maaari kayang hindi nila ihaharap ang mukha kay Shelby sa likod ni Hogarth. Bukod dito, mayroon pang ang isang Heavenly Emperor Profound Secrets na kinatatakutan ng buong Heavenspan World sa likod nila. Nagpalitan ng tingin sina Calvin at Conrad. Biglang naging matalim ang kanilang mga titig. Mga Ginoo, hindi maaaring magsama-sama si Mateo at ang ating alitan sa iisang kalangitan. Ngayon, kahit ano pa ang pagkakakilanlan ninyo, ang mga maglalakas loob na humadlang sa atin sa pagbihag kay Mateo, tayo ang magpapasya kung sino ang sasalo. Galit na sabi ni Calvin. Kahit na hiniling nila na tanggapin ang hinaing na ito, hindi talaga nila magawa. Wala lang talagang epekto ang kanilang banta. Malamig na sinabi ni Layson, si Mateo ang head elder ng aking Alchemy Celestial Pavilion, kaya natural lang na kailangang siguraduhin ng Empyrean na ito ang kanyang kaligtasan. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kalmado rin ang mukha ni Hogarth habang sinasabi niya, sinumpaan na naming magkaibigan ni Mateo habang buhay. Kung gusto mo siyang patayin, lockeran mo ang bangkay ng Empyrean na ito.
Gaya ng sinabi niya, ibinalik ni na Layson at Hogarth ang kanilang mga palad, at bawat isa ay naglabas ng kani-kanilang sandata. Sa kamay ni Layson ay may isang espadang may buto. Sa kamay ni Hogarth ay may isang bandila ng digmaan. Mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Hindi pa kayo nagtatagal ay nakarating na kayo sa Empyrean Realm at mayroon na pala kayong mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Halos mabaliw na si Calvin. Ang dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit na ito ay natural na ang Bone Sword at Stellar War Banner. Ang dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit na ito, nang ilagay sa mga kamay ni na Layson at Hogarth, ang kapangyarihan ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kaysa sa mga kamay ni Mateo. Gusto mong lumaban, tapos lumaban ka. Ano ba ang meron sa mga kalokohang ito? Malamig na tumawa si Layson. Habang itinatapon ang isang espada, nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. Sa sandaling iniladlad ang Stellar War Banner ni Hogarth, ang nakapangangilabot na enerhiya ng bituin ay dumaloy patungo kay Conrad. Agad na naglaban ang apat na Empyrean powerhouses. Bagamat bagong pasok lang sina Layson at Hogarth sa Empyrean, ang kanilang nakain ay mga malalaking Spirit Divine Pills. Matagal nang nabubuo ang kanilang kaharian. Imposibleng magmukha silang bagong pasok lang sa Empyrean Realm. Kasama ang mga kayamanan ng Empyrean Spirit sa kanilang mga kamay, matapos magtama ang magkabilang panig, direkta nilang dinurog sina Deng at Dai hanggang sa hindi na sila makahinga. Doon, lalong nabahala si Yandel habang lumalaban siya, at gusto niyang samuka ng dugo habang lumalaban siya. Nang kumilos si Benji, hindi siya nagdepensa. Pagkatapos lamang ng ilang palitan ng usapan, saka lamang natuklasan ni Yandel na si Benji ay may suot na kayamanan ng espiritu ng Empyrean sa kanyang katawan. Hawak ni Benji ang isang kayamanan ng espiritong Empyrean na uri ng Opens iba sa kanyang kamay, at suot din niya ang isang kayamanan ng espiritong Empyrean na uri ng depensa sa kanyang katawan. Gayunpaman, halos pareho ang cultivation realms ng dalawang tao. Kaya paano siya lalabanan ni Yandel? Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, pasibo na lamang ang nagawang depensa ni Yandel. Paano pa nagkaroon ng lakas para gumanti? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.